Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Lalong-lalo na kay Kabanong na magbibigay ng buhay sa kwento kong may bahid ng kagat ng pangil ngayong araw. Sabi nila, pinakamasaya ang high school life sa buong yugto ng buhay mo, pero sa karanasan naming magkakaibigan noon ay naging kabaliktaran. Tunay ngang hindi ko malilimutan ang aking buhay estudyante, hindi dahil sa aral na aking natutunan, kung hindi dahil sa engkwentro ng isang nilalang na hayok sa laman. Ako si James, at samahan niyo akong muling silipin ang kabanata ng buhay kong may kagat ng dilim. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yun ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Mga nasa likod, bakit sa baba? Abay ang lalakas talaga ng chismisan nyo dyan, ano? Naig nyo pa mga babae sa tulid nyong makipagkwentuhan? Hindi nyo ba nakikitang may pumasok na guro na sa classroom ninyo? Sorry po, ma'am. Honestly, this is the worst section na nahandle ko. First section pa man din kayo. Ikaw, James, ang laki na expectation ko sa'yo dahil top ka sa klase na ito. So disappointing! Mr. Stanley D. Guzman, himala yatang nabuhay ka ngayong araw. Akala ko nauna ka nang nag-summer. Kumusta ang galing sa bakasyon, ha, Stanley? Ma'am, may emergency po kasi sa bahay namin. Emergency? Parang ilang libong beses na kayong nagkaroon ng emergency, ha? Pati grado mo sa akin, emergency din, 50-50. Rico, anong iningiti-ngiti mo dyan? Sorry, ma'am. Puro ka sorry. Ano? Ha, Rico? Ma'am? Stand up. Ho? Stand up. Total, maingay naman kayo. Mas mabuti na lang siguro na hindi na ako magturo at magtanong na lang ako sa inyo kasi parang alam niyo naman na lahat ang ituturo ka. Maingay kayo, di ba? Naku, ma'am, hindi naman po akong nagsimula ng daldalan Nagpapalusot ka ba talaga, no? Stand up! Ano ang pinakabantog na nilalang na madalas kinukwento ng mga matatanda sa Filipino mythology? Filipino mythology ho? Ba't tumitingin ka dyan sa may kisame? Nandiyan ba ang sagot? Ano po, ma'am Ano? Wala kang maisagot? Ma'am? Ano yan? Pwede ho bang call a friend? Ayan! Ikaw talaga, Rico, ang first honor sa call a friend. Bilib din ako sa iyo, ano? Sige, you call a friend na tutulong sa iyo. Dahil kung hindi, tatayo ka sa buong klase ko. Si James po, ma'am. James. Ma'am? Tulungan mo daw tong kaibigan mo. Uulitin ko ang tanong ko para sa iyo, ha? Makinig kang mabuti. Isang beses ko lang tong uulitin ng tanong. Opo, ma'am. Ano ang pinakabantog na nilalang ang madalas na ikinukwento ng mga matatanda sa Filipino mythology? Kadalasan po na nababanggit at ikinukwento po ng mga matatanda sa mga kabataan ang mga aswang po, ma'am. Ang aswang ang pinakasentro ng Filipino mythology ho. Maliban ho sa mga paniniwalang engkanto, elemento o mga multo. Pero wala pong ebidensya na magpapatunay na totoo mga nilalang nito, ma'am. Kadalasan lang kasi
ginagawa lang nilang katatakutan ng mga kwentong aswang para hindi nahuugaliin pa ng mga nakababatang miyembro ng kanilang pamilya na lumabas at maglaro tuwing gabi. Tama! Sige, maupo na kayo. Yes! Uy, libre mo ako mamaya ah. Ako nag-save sa'yo ngayong araw. No problem, James. Ako na bahala sa'yo. Hoy James! Rico! Pabago-bago ko pa nga lang kayong pinagsasabihan eh. Nagdadaldalan na naman kayo dyan. Pasensya na po, ma'am. Masyado nyo talaga akong iniinsulto. Kayo mga bata kayo! Never in my 20 years of teaching na nangyari sa akin ang ganito! Ha! Sabay umalis sa matandang guro palabas ng kanyang silid. Ala, lagot talaga kayo, James, Rico. Nag-walk out tuloy si Ma'am Helen. Ang hina lang naman ang pag-uusap namin ni James eh. Nagalit tuloy si Ma'am Helen sa atin. Kayo kasi. Uy, kung makakayo naman ito. Kala mo naman talaga, hindi ka kasali sa daldalang kanina. Na special mention ka pa nga ni Ma'am kanini. Kasi minsan ka lang pumasok sa eskwela. Uy, paano na yan ngayon? Hindi ko alam. Pero alam naman natin na pag nagalit si Ma'am, magpapalong quiz yun nung wala sa oras. Patay talaga tayo dyan. Sana naman, Lord, hindi enumeration. Ang hina ako pa naman makamemorize. Nako, sana naman wag ngayon. May mga requirements pa ako ipapasa para sa biyahe natin sa recollection eh. Hala, oo nga pala. Nakakalimutan ko. Sa susunod na buwan na pala yung pasa nun. Tapos na ba kayong mag-compile? Pwede bang mamaya nyo na lang pag-usapan yan? Isipin mo na lang kung anong gagawin natin ngayong nag-walkout na si Ma'am Helen sa klase natin. Parang kasali pa naman yung sa coverage ng exam ngayong finals yung ituturo niya sana ngayon. Panigurado may papupuntahin yun galing sa advisory niya para magbigay ng activity sa atin. Sinabi mo pa. Hindi ba yun din ang ginawa niya sa third section dahil din sa ingay? Hindi siya pumasok sa kanilang classroom pagkatapos nagpa-exam siya. Ayun, halos kalahati ng section niya bagsak. Ha? Talaga ba? Oo. Yung isa kasing kasamahan ko sa team namin sa basketball, naikwento yun sa amin nung nag-practice kami para sa regional meet. Nakpo, paniguradong ganyan din yung mangyayari sa section natin. Paano na yan? Ang layo pa naman ng mga upuan pag nagpapa-exam si Ma'am Helen. 1 meter apart. Diyos ko, malabo na mga mat ko eh. Hindi na ako makakakopya nito. Yan lang talaga naisip mo, no? Mag-aral ka kasi para hindi ka na umaasa sa ibang tao para sa answer mo sa exam. Eh sana lang talaga walang enumeration. May naisip na akong paraan para kung sakaling sumpungin si Ma'am Helen at magpa-long quiz siya. May maisagot tayo. Talaga? Ano naman yun? Tatanungin ko yung kakilala ko sa kabilang section sa pointers ng exam. Hindi kaya tayo mapamak niyan. Alam mo naman yang si Ma'am Helen, ang daming eyes and ears kahit saan. Mas updated pa yun sa kaganapan dito sa school kaysa sa atin ng mga bagets. Kasi naman, hindi naman kasi tayo tsismoso. Oo nga, tama si Stanley James. Naalala mo yung mga guru daw na inatake ng jamboree nung camping sa Boy Scout? Siya yung unang nakaalam nun eh. Basta, safe tong gagawin ko. Ako pa, matinik to no? Basta pag nagkabulilasuan, labas na kami dyan ha. Alam mo namang medyo tagilid yung grades namin sa kanya. Kaya oras na makagawa kami ng isa pang malaking kabulastugan dun sa subject niya. Tsak, tepok na kami no? See you sa summer talaga. Malala. Sabing ako na kasi bahala eh. Maya-maya ay biglang may kumatok. Nako, speaking of the devil, nandito na yung paborito niyang estudyante sa advisory niya. May dalang papel Announcement na naman niya sa palong quiz ni Ma'am Helen. Batay! Mag-iinitan na naman tayo ng mga kaklase natin dahil kasi sa atin nag-walkout si Ma'am eh. Nauwi pa tuloy sa palong quiz. Sinabi mo pa. Tingnan mo yung mga kaklase natin Ang sama na nagtingin sa atin dito sa likod. Kung makakapatay lang yung tingin ng mga kaklase natin, malamang sa malamang, pinaglalamayan na tayo ngayon.
Kilala si Ma'am Helen sa paaralan namin noon na isang terror na guro. Mahilig itong mambagsak ng mga estudyante na pinag-iinitan niya dahil maingay sa kanyang klase. Ewan ko ba, dati kasi nung nag-aaral pa ako, ang Filipino talaga ang pinaka-boring na subject para sa akin. Sa sobrang boring ay hindi ko maiwasang makipagdaldalan sa mga katabi ko. Oh, nakita niyo na. Eto lang yung nahanap ko eh. Hindi pa naman to kompleto eh. Ayos na yan. Si Rico ba? Mukhang naghahanap pa rin ng libro na gagawin niyang reference. Buti na lang talaga at assignment ang naisipan ni Ma'am Helen ngayon. Oo, buti na nga lang. Ano ba tong libro na to? Ang dami naman yatang alikabok. Sus, linisan mo na lang. Hindi, kasi lahat naman ng libro dito sa library dapat malinis. Pero ito, kakaiba eh. Oo nga no. Tsaka parang vintage paper yung ginamit sa mga pahina ng libro. Babasahin ko na sana to sa may bintana eh, pero hindi ako makapag-focus. Yung typewriter kasi ng librarian, ang ingay. Sinabi mo pa. Kaya nga sa pwestong ito ako umupo dahil medyo malayo sa may fluorescent. Malinaw pa naman yung mata ko kaya kayang-kaya kong mabasa sa ganitong liwanag. Buti ka pa. Bakit kasi ayaw mo pang ipacheck yung mata mo? Sabihin mo na yan sa lola mo nang mapatingin na yan. Ayaw ko malaman ng coach namin na may sakit ako sa mata, no? Oh, bakit naman? Di, natanggal ako sa sports club kung ganon. Alam mo naman yung pagiging runner ko sa paaralan na to ang nagbibigay sa akin ng scholarship eh. Buksan mo na nga yan libro mo na makapagsimula na tayo sa assignment. Ano nga ulit yung direction ni ma'am? Sabi ni Ma'am Helen, magbigay daw tayo ng mga nilalang na nasa Filipino mythology na naka-assign sa group natin. At magbigay tayo ng examples. Aswang ang nasa-in sa atin eh. Yung mga girls kasi inunahan tayo sa mga engkanto. Yung pa naman ang pinakamaraming reference na libro dito sa library. Hayaan mo na. Fantasy naman talaga ng mga girls yung mga engkanto-engkanto na yan eh. Gusto nila magkaroon ng asawa na enchanted kingdom kuno. Sus! Asa pa sila. Sa mga pictures lang naman maganda at gwapo yung mga engkanto eh. Ang sabihin mo, bad trip ka lang kanina kasi narinig mo yung crush mo na mas gusto pang makapiling yung nilalang sa ibang dimensyon kaysa sa'yo. Sus! Huwag mo na nga ipaalala. Eto, makapagbasa na nga. Wow! Ang ganda naman ng picture na nakadrawing dyan. Para makatotohanan talaga. In fairness hindi naman nakaka-disappoint. Pangit nga yung cover niya at puro alikabok. Pero pagdating sa illustrations, ang ganda. Parang nasa totoong buhay ang pagkakadrawing. Ayos na to. Ano to? Teka, Spanish yata to eh. Paano mabasahin to? Nang tokwa. Parang panahon pa yata ng mga priling Espanyol yung libro na nakuha mo. Hindi naman Tagalog nakasulat dyan eh. Aba, malay ko ba? Nasa library natin eh. Tsaka mga litrato ng aswang nakalagay eh. Hindi naman natin yan mapapakinabangan kasi alam nga natin ang itsura ng mga aswang pero hindi naman natin mabasa ang mga pangalan nila. Ba yan? Bakit ba kasi aswang pa yung naka-assign sa atin? Hirap naman maghanap ng libro tungkol sa mga aswang. Maya-maya pa, lumapit na si Rico sa kanila. Hoy! Kayong dalawa! Ingay nyo naman! Oh, Rico, kau pala yan. Pinagtitinginan na kayo ng ibang estudyante sa kabilang table oh. Nagtatalo ba kayo? Ba't ba kasi ang tagal mo? Naghanap ka ako ng reference book patungkol sa mga aswang eh. May nahanap ka. Ito kasi si Stanley, yung libro na nakuha niya, parang isang ubo na lang masisira na sa sobrang alikabok. Puro naman Spanish ang nakasulat. Pinaglaban nga tayo ni Jose Rizal at iba pang mga bayani para magkaroon tayo ng sariling wika na Filipino Tapos Spanish na libro naman tong kinuha mo. Aba, malay ko bang sinong engeng naglagay ng Spanish na libro patungkol sa mga asyong sa library ng mga estudyanteng Filipino? Ay naku, tama na nga yan. Ito oh, libro. Yan ang pinaka-the best na libro para sa akin na nakita ko patungkol sa aswang. Ha? Sigurado ka bang Tagalog to? Oo naman, basahin nyo yan. Kompleto Ricardos na yung libro na yan. Lahat ng klase ng aswang, pati pangontra sa kanila, nandyan. Uy, buti naman. Pero ano? walang author na nakasulat Sinong ilalagay natin sa book review?
Ay, naku naman. Lagyan mo na lang ng anonymous o kaya unknown. O sige, bahala na nga lang. Pagkatapos ng klase natin ngayon, gagala ba kayo sa park? Wala akong pera eh. Ayaw niyo sumama. Manlilibre pa naman sana ako. Ikaw naman parang hindi mabiro. Siyempre sasama ako. Ako din. Pero tapusin muna natin tong assignment ha. Parang hindi naman yata matatapos yan ngayon eh. Book review kasi yung pinapagawang assignment ni Ma'am Helen. Ikaw James. Total, ikaw naman yung may matalinong utak sa ating tatlo. Sa palagay mo, kaya ngayon? Mukhang hindi eh. Ano? Ayos ba yung libro? Ayos to, Rico. Lahat ng impormasyon nandito. Sabi ko sa iyo eh. Wow, may history pa talaga kung bakit nagkaroon ng aswang sa Pilipinas oh. Talaga? Ano nakalagay? Ito, nakalagay dito na ang pinakaunang aswang sa Pilipinas ay ang tinatawag nilang bangkilan. Bangkilan? Sila daw ay mga kababaihang Pilipinong maharlika na nasa hanay ng mga kadatuan noon na humingi ng tulong sa Diyos ng dilim na si Aswang. Kaya pala aswang ang tawag sa kanila dahil sa Diyos nilang si Aswang. Dahil sa pagmamalupit ng mga banyaga sa mga kababayan natin noon, pumayag silang maging asawa ni Aswang, kapalit ang kapangyarihan ng walang pantay na lakas. Pero ang naging kabayaran noon ay ang kanilang pagkauhaw sa dugo. Okay din itong mga impormasyon na to ah. Teka lang, isusulat ko to sa notebook ko. Pag hindi natin natapos to ngayon, pwede naman nating hiramin sa library ang libro eh. Yun nga lang, kailangan nating iwan sa librarian yung mga ID natin para masiguro talaga nila na isosoli natin yung libro. Diyos ko naman, kahit na hindi na nila kunin yung ID natin, isasauli ko pa rin tong ubong libro na to. Parang langaw na lang ang pipirma nito at malalanta na to eh. Talagang isosoli natin yan. Hindi naman natin yan mapapakinabangan eh. Oo nga naman. Paano naman kaya napunta tong Spanish na libro to dito? Kakailanganin pa rin natin yan kasi pwede nating i-trace yung mga litrato dyan para sa drawing natin. Oo nga no. Patingin nga ako ng librong yan. Eto, tingnan mo. Ay, hanip. Ang ganda ng pagkakadrawing ng mga aswang na nilalang dito ah. Yun nga din ang sabi namin ni James kanina. Pero panira ng trip lang yung mga nakasulat dyan eh. Alam nga namang gisingin ko pa yung lolo ko sa puntod niya para lang matranslate yung Spanish na yan. Nakakatakot tingnan yung mga drawing dito no. Parang pakiramdam ko, lalabas sila sa libro anumang oras eh. Alam mo Rico, Ano? mas may nakakatakot dyan. Sinasabi ko sa'yo. Ha? Mas nakakatakot? Ano? Yung nagbigay sa atin ng book review activity na to, si Ma'am Helen. Uy, yung boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Ano naman ngayon? Talaga namang nakakatakot si Ma'am Helen eh. Hindi pa nga yun naging aswang pero asisinta ka na. Kahit nasa malayo pa siya. Pag nakita mo na siyang paparating, nako, parang maiihi ka sa pantalon mo sa sobrang strikta niya. Yun ang tunay na nakakatakot. Hindi yung mga aswang-aswang na yan na nakikita mo sa libro. Sa bagay, may punto ka. Naalala mo ba yung magpapaquiz siya kinabukasan nung prelims exam natin? Oo, bakit? Naku, sinasabi ko sa iyo Stanley. Binangungot ako. Nanigas ang katawan ko sa panaginip ko. Tandang-tanda ako pa sa panaginip ko na pinapasagot ni Ma'am Helen sa akin yung ang pandiwa, pang-abay at pang-ukol. Pagkatapos, nag-iba yung panaginip ko. Naliligo daw ako sa may sapa at nabasa yung pantalong ko. Yun pala, naihina ako sa totoong buhay. Grabe talaga yun. Tinalakan pa nga ako ng mami ko kinabukasan eh. Kung kailan daw ako nag-4th year high school, saka pa daw ako umiisip at tulog ko. Grabe naman yun bro. Pero hindi kita masisisi. Nakakatakot naman talaga yung pagmumukha ni Ma'am Helen eh. Nakakatroma. Naku, sinabi mo pa. Hoy, sino nakakatroma? Ay, aswang! Ha? Sino aswang? Ay, Ma'am Helen, ikaw pala. Good afternoon po. Sino pinag-uusapan yung nakakatroma? Yung mga aswang po. Aswang? Yung activity po na pinagagawa nyo sa amin, aswang po kasi yung na-assign sa amin patungkol sa Filipino mythology. Ganun ba? Opo. Magkagrupo kayo?
Bakit si James lang ang nakikita kong nagsusulat? Siya po kasi ang pinauna namin. Susunod po kami sa pag-copy. Ay! Siguraduhin nyo lang ha. Sige, mauna na ako. Aware naman siguro kayo sa Lunes ang deadline yan, di ba? Opo. Mabuti naman kung ganon. O sige na, aalis na ako. Ay nako, buti na lang at umalis siya. Kinabahan ako doon ha. Hindi ko man lang napansin na malapit lang pala si Ma'am Helen sa atin. Yan kasi, ang ingay nyo kasing dalawa eh. Alam niyo naman parang kabuti yun, kung saan-saan lang sumusulpot. Grabing pandinig naman meron si Ma'am. Tama ka talaga, Stanley. Sa alin? Na mas nakakatakot si Ma'am Helen kaysa sa mga aswang. Napasigaw tuloy ako kanina eh. Anong oras na dyan, Stanley? Dito sa relo ko malapit na mag-alas 5. Parang kakapusin talaga tayo ng oras ah. Di hiramin na lang natin to sa librarian. Isoli na lang natin sa Lunes. Oo nga. O sige na nga. Parang may fill-upan tayo dyan, di ba? Oo, yung borrower slip. Kayo na lang mag-fill out dun ha. Sige, walang problema. Ako na lang. Diyan lang kayo ha. Kakausapin ko yung librarian. Mag-excuse me ka muna. Mukhang busy pa naman yung librarian kakatype nun sa typewriter niya. Oo naman, alam ko naman yun. Diko, Ano? sundan mo nga si Stanley. Parang duda ko na mafe-fill upan niya ng tama yung borrower slip. Baka mali-mali pa yung ilagay niyang information sa borrower slip. Di na kailangan oh. Tingnan mo oh. Ha? Tingnan mo, si Stanley, pabalik na dito. Hawak-hawak yung borrower slip. Panay kamot sa ulo eh. Ay, sigurado akong magpapaturo yan sa kung anong isusulat sa borrower slip. Sinabi mo pa. Papaubaya ko na yan sa inyong dalawa ha. Naku, walang problema. Pagpatuloy mo na lang yung pagsusulat mo dyan. Kami na ni Stanley bahala sa borrower slip. Oh, Stanley, ang dali mo yata nakabalik. Hindi ko maintindihan yung nakasulat sa borrower slip eh. English kasi. Tulungan mo nga ako mag-fill up dito. Okay na nga yan. Eto, ano yung susulat dito? Dito, yung title ng libro ang dapat isulat dito. Ano ba yung title ng librong to? Ha? Di ko alam eh. Nung di mo alam. Walang nakasulat sa cover ng libro eh. Sa loob naman, puro Spanish nakasulat. English ka, hindi ko maintindihan. Spanish pa kaya? Hindi lagyan na lang natin ng Spanish book ang title. Eto, wala ding title yung libro na kinuha mo eh. Di, lagyan na lang natin ng Unknown Aswang Book. Wow, ganda naman pala ng penmanship mo ah. Naman, ako pa. Oh, tapos ko nang na-fill-upan. Akin na, papasa ko na sa librarian. Tulad ng mga nagdaang mga activity namin sa paaralan, ay ako na ang gumawa nito habang ang dalawa ko namang kaibigan na si Stanley at Rico ang sumagot sa lahat ng bayarin sa mga materyales na ginamit nito. Nakapag-compile kami ng isang folder patungkol sa mga aswang at iba't ibang uri nito. Isinulat ko doon ang mga impormasyon na nakalap ko sa mga libro na binasa ko mula sa kakayahan ng mga aswang maging ang mga kahinaan ng mga ito. Buti na lang, natapos din natin yung mga activity na yun, no? May susuli ko na talaga tong libro na to. Tong Spanish ewan na librong to. Ang laking tulong din kaya ng libro na yan dahil sa mga nakadrawing ng mga larawan ng aswang dyan. Di ba, nung Biyernes, hiniram natin to sa library. Pero kinabukasan mo pa kinuha sa akin, James. Uy, ano? Oo. Ano naman ngayon? Parang isang gabi lang yan sa'yo eh. Duda naman akong binasa mo yan. Ang tamad mo kaya, at saka paano mo naman yan babasahin eh? Di nga natin maintindihan yung nakasulat dyan, di ba? Hindi, kasi yung libro na yan, parang ano kasi, parang... Alam mo, Stanley, wag na lang kaya. Magsasabi ka na nga lang, hindi mo pa madire-diretso. May isang demonyo. Ha? Ano? Ano nga ulit ang sinabi mo? Pakisabi nga ulit ng mga kataga na binanggit mo. Yung libro na yan, may isang demonyo.
Ha? Bakit naman? Kasi Ano ba kasi yung kasi ng kasi mo na yan? Ha, Stanley? Isa pang putol mo sa sasabihin mo, babatukan talaga kita eh. Pinakabahan na ako sa iyo eh. sigurado ka ba talaga, James? Sigurado na ano? Na wala kang napansin na kakaiba sa libro na yan sa tuwing sumasapit ng alas 12 ng gabi? 2 gabi din yung nasa iyo eh. Wala namang kakaiba sa libro na yan Yun lang mga weirdong nakasulat dyan na parang talaan ng utang ng mga Espanyol na praile sa nakaraan. Bakit? Nung gabi kasi na nasa akin yan libro, ginising ako niyan pagsapit ng alas 12. Ha? Talaga? Uy, Stanley, kung tinatakot mo kami, umayos ka ha. Marso na. Pag-graduate na tayo, paalala ko lang ha. Tapos na yung undas. Hindi na November ngayon. Tapos na tayo sa Halloween. Pare-collection na yung punta natin. Hindi ko kayo tinatakot. Magbibiro ba ako sa mga bagay na gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina? Basta, may kakaiba talaga sa libro na yan. Paano mo nga naman nasabi? Eto makinig kayo ng mabuti. Nung gabi kasing nasa akin yan, may naririnig akong parang angil ng kung saan galing. Ha? Angel? Dito? Oo, dyan mismo sa loob ng libro na yan. Para bang gumagawa ng tunog ang mga nilalang na nasa libro na yan eh. Yung mga nakadrawing na aswang sa libro na yan, parang nabubuhay sila tuwing alas 12 ng gabi. Parang buhay sila sa mismong loob ng libro na yan eh. Sira ka pala, Stanley. Paano gagawa to ng ingay? Kita mo namang mga aswang lang to na nakadrawing sa mga papel. Hindi, maniwala kayo sa akin. Binuksan ko yan nung nagising ako dahil sa mga mahihinang angil na naririnig ko. Nung buksan ko yung libro, himalang lahat ng mga aswang na nakadrawing dyan. Lahat sila. Yung mga mata nila nagliliwanag. Lalo na yung babaeng aswang dyan. Tinitigan ko talaga yung mga mata niya eh. Mga pare, may refleksyon ako sa mga mata niya. Parang buhay talaga. Nakabaliktad ako sa refleksyon. Promise yan, totoo yan. Honest to God? Oo naman. Kahit hindi ka na makagraduate sa school year na to? Oo nga. Kahit na i-date mo pa yung pinaka-terror na guru dito sa school natin, si Ma'am Helen? Ay, oo naman. Alam mo Stanley, baka nag-hallucinate ka lang. Di ba James? Oo nga, Stanley. Baka imagination mo lang yun. Hindi no. Totoo talaga, promise. Cross my heart. Nung nasa akin yan buong gabi ko nga katabi ang libro na yan. Wala naman akong naramdaman na kakaiba. Maniwala naman kayo sa akin mga pre. Kung may mga angil ka na naririnig sa librong to, bakit ako wala? Bakit ganun? Basta, nagsasabi ako ng totoo sa inyo. Ikaw Rico, dyan sa inira mong libro, may kakaiba ka bang nararamdaman dyan? Itong sa akin, wala naman. Parang normal na libro lang, walang kakaiba. Alam mo Stanley, kalimutan mo na lang yan. Hindi mo na din naman makikita yung librong yan kasi tapos na nga tayo sa activity. Isasauli na din natin yan sa library, no? Oo nga. Hindi kasi, hindi nawawala sa isip ko kung bakit nagkaroon ako ng refleksyon sa mga mata ng babaeng aswang na nasa libro na yan Sabing kalimutan mo na nga lang yun okay? Hindi ko nga mapigilan ng sarili kong isipin yung babae na nasa libro na yan. Buksan nga natin to. Ituro mo nga yung drawing ng babaeng aswang na sinasabi mo. Nasa pinakahuling pahina ng libro. Huling pahina? Oh, eto. Eto ba? Itong babaeng to? Oo, yan nga. Titigan ko nga. Wag! Hoy, bakit naman? Magaya ka sa akin Anong magaya? Baka magaya ka sa akin napapanaginipan yung babaeng yan tuwing gabi. Jesus, alams na kita, Stanley. Siguro crush mo tong babaeng aswang na nakadrawing sa librong to, no? Ha? Hindi, no? Maganda naman talaga yung babaeng aswang na to Kahit pa kita yung pangil niya sa ngiti niya. Basta, wag nyo na lang yan titigan kasi baka magaya kayo sa akin. Okay na nga. Patingin nga ng picture na yan. Oh, tingnan nyo. Gumalaw ulit yung mga mata niya. Ha? Alam mo Stanley, para kang timang. Hindi naman gumagalaw yan
Oo nga, baka imagination mo lang yan. Tama si James eh. Isasauli mo na din naman yung libro na yan ngayong araw. Kaya kalaunan, makakalimutan mo din yung babaeng aswang na yan na nasa libro na yan. Sana nga. Hindi na nga ako masyadong nakakatulog kasi binabangungot ako eh. Ano ba yung napapanaginipan mo pag binabangungot ka? Maliban sa babaeng aswang na nasa drawing na libro na yan. Nananaginip ako na tumatakbo daw ako sa isang gubat. Pagkatapos, Inahabol daw ako ng mga tao na may dalang sibat at saka mga apoy. Parang sinasalakay kami ng mga grupo ng tao. Naka-holding hands ko nga yung babaeng yan na nasa picture eh. Ayan, hindi bangungot yan. Pag nanasa yan. Bihira ka naman oh. Bilisan na nga lang natin. Baka maubos na yung recess time natin ngayon. Kailangan na nating isauli yung mga libro na hiniram natin sa library. patay, si Manong Guard. Lo, ano naman atraso natin sa kanya? Recess time pa nga eh. Naglalakad siya papalapit dito. Parang bad trip yata si Manong Guard. Paano na yan? May atraso pa naman tayo nung nakaraang buwan. Yung bang nagka-cutting class tayo kasi namista tayo dun sa may kabilang bayan. Hinabol niya pa nga tayo nun, di ba? Baka naalala niyo yung pagmumukha natin. O sige, ganito na lang. Magpanggap tayo na parang walang atraso sa kanya. Huwag kayong lumingon sa kanya at maglakad na lang ulit tayo na mabilis. Oo sige, mabuti pa nga. Lah, naririnig ko yung mga yabag niya hanggang dito. Parang bumibilis din yata yung lakad niya eh. Hindi, mas bilisan pa natin. Hala, mas bumilis din siya. Parang tayo yata talaga sinusundan ni Manong Guard eh. Paring James, parang aabutan na tayo. Isa, 3, dalawa. Bilisan yung lakad nyo. makasunod pa rin talaga yung guard sa atin eh. Lo! Oh! Hoy, huwag niyo akong iwan dito. Ala, patay! Si Rico! Nahuli ni Manong Guard! Oh, sige balik. Bumalik tayo, bilis. Teka, wala po akong kasalanan, Manong Guard. Kung wala kang kasalanan, bakit ka tumatakbo? Paano hindi tatakbo eh, inahabol mo kami. Buti naman at binalikan nyo tong kaibigan nyo. Siguro mag-o-over the background na naman kayo, no? Magka-cutting class na naman kayo. Alam ba ng mga magulang nyo ang pinaggagawa nyong kalokohan dito sa paaralan? Ay, hindi po Manong Guard. Mali po kayo nang iniisip. Oo nga, hindi naman kami magka-cutting class eh. Akala nyo ba talaga may isa nyo ako? Para sa kaalaman nyo, hindi ko pa nakakalimutan mga pagmumukha nyong magbabarkada. Siguro nagpaplano na naman kayo paano tumakas, no? Ay, hindi po. Promise, Pexman, hindi po. Hindi ako naniniwala. Kanina ko pa kayo tinitingnan na para bang may pinag-uusapan kayo dito na seryoso eh. Ah, kung yun po yung ibig yung sabihin, hindi po tungkol sa pagkakating class ang pinag-uusapan namin. Kung hindi sa pagkakating klases eh, ano? Aswang po. Ano? Aswang? Dito po, sa libro na to. Abay, ako pa talagang pinaglololoko nyo. Hindi pa namin po kayo niluloko. Napaka-weirdo ng mga nakadrawing talaga na aswang sa librong to eh. Oh. Tingnan nyo. Paano mo naman nasabi? Eh kasi sa tuwing sasapit ang gabi, Manong Guard, parang nagiging totoo mga aswang sa libro na to. May naririnig nga akong angil ng aswang sa libro na to eh. Maging yung babaeng aswang sa libro na yan eh, parang totoo mga mata. Gumagalaw pa. Uy, Stanley, loko ka ba? Kung ano-ano na lang sinasabi mo kay Manong Guard eh. Baka mamaya isipin niya, nagdodroga tayo niyan eh. Mas mabuti na yung alam ni Manong Guard yung ibig natin sabihin. Kasi yun naman talaga yung pinag-uusapan natin eh. Manong Guard, pasensya na po kayo sa kaibigan ko si Stanley ah. Malikot lang talaga minsan ang imahinasyon yan eh. Akin na kaya ang libro na yan. Tingnan ko kung ano yung pinagsasasabi ng isa niyong kaibigan. Wag na po Manong Guard. Sabi nga akin na eh. Ibigay mo na lang, James. Akin na. Oo po, ito na nga po. Anong... teka, saan niyo ito nakuha? Sa may library po. Pero si Stanley talaga yung nakakita niyan. Ginamit namin yung libro na yan para sa activity namin sa Filipino mythology. Ginawa namin pang-trace yung mga drawing dyan. Maganda kasi na sobrang detalyado yung pagkakadrawing, parang pakatotohanan eh. Ay, Diyos ko. Binasa niyo ba yung mga nakasulat dito? Ha? Ikaw,
Ako? Ikaw ba nakakita nito? Opo. Binasa mo ba yung nakasulat sa librong ito? Hindi po. Spanish na kasulat eh. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin na nakasulat dyan sa libro na yan. Yung isa pang libro na hawak nyo, pareho din ba dito? Hindi ko nakakita niyan pero normal na libro yan. Filipino talaga wika na ginamit sa pagsulat dyan. Sino ka ba? Ako? Ako si Stanley. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Ano? Ikaw talaga manong guard oh. Ang gulo mo kausap eh. Tinatanong mo kung sino ako nung sinagot kita ng pangalan ko. Ayaw mo naman. Imposible. Hindi mo dapat nakikita ang libro na ito eh. Nakita ko nga doon sa may library. Nakikita nga din nila ng mga kaibigan ko eh. Malamang, dahil binuksan mo ang mga mata nila na dapat hindi nakabukas. Sino ka ba talagang bata ka? Si guard, ang kulit-kulit, paulit-ulit. Sabi nga ako nga si Stanley. Gusto mo i-spell ko pa sa iyo eh. S-T-A-N-L-E-Y, Stanley. O bakit bakante yung pahina ng libro na ito? Alin dyan? Patingin nga. Diba? Nga no. Bakante ang pahina ng libro. Teka, wala yan kanina ah. May nakadrawing dyan kanina, di ba? Oo nga, walang bakanting pahina dyan. Lahat may nakadrawing at nakasulat na parang Spanish na ewan. O nga no. Akin na nga. Ay, may bakanting pahina nga. Paano nangyari may bakanting pahina yan eh? Hindi naman nabubura ang mga nakasulat dyan. Kasi ink naman ang gamit nun, hindi naman lapis. Akin na. Saka na muna yung librong ito. Dapat hindi ito hawak ng ordinaryong estudyante na kagaya niya. Ay, hindi pwede yan, guard. Kami kasi ang humiram niya sa library. Pangalan namin ang nakasulat sa borrower's slip kaya kami ang mananagot kung hindi namin niya masosoli sa library. Pag nagkataon, hindi kami magiging cleared sa mga clearance namin kung magpapapirma na kami para sa graduation dahil hindi namin naisoli yung libro. Kahit weirdo nakasulat yan, isosoli pa rin namin yan, no? Ako na ang bahala. Ako na magsosoli ng libro na ito. Sige na, bumalik na kayo sa mga klase ninyo. Mamaya matatapos na yung oras nyo sa recess. Tutunog na yung bell kaya mas mabuti pang bumalik na kayo sa classroom ninyo. Oh ano? Kung tinitingin-tingin nyo dyan, balik na sa klase. Ang tigas talaga ng ulo ng mga estudyanteng to, oh. Kunot noo kaming magkakaibigan na bumalik sa aming classroom dahil hindi namin lubos maisip ang isang hamak na security guard sa paaralan namin noon ay maging interesado sa isang libro na patungkol sa mga aswang at may kakaibang mga nakasulat. Nagdaan ng mga araw na wala kaming kakaibang karanasan maliban na lang sa palaging kinukwento ni Stanley na paminsan-minsan daw ay dinadalaw pa rin daw siya ng bangungot patungkol sa babaeng nasa weirdong libro. Nga naman? Oo, parang ayaw ko na nga matulog eh. Masyado mo kasing binibigyan ng mga ibig sabihin yung panaginip mo eh. Ano bang big deal dun? Para kasing totoong-totoo yung mga panaginip ko. Yung pagtakbo ko na nakapaa at yung takot ko sa mga oras na yun. Ramdam na ramdam ko talaga eh. Para talaga siyang totoo. Sus, kain mo lang yan, gutom lang yan. Huwag mo na kasi masyadong isipin yan, Stanley. Mag-focus na lang tayo mag-comply lahat ng mga requirements natin sa graduation. Sa susunod na linggo, recollection na natin. Oo nga, Stanley. Tama si James. At saka, ito pa pala ah. Oh, ano na naman yan? Panaginip na naman? Hindi, si Manong Guard. O bakit? Anong meron kay Manong Guard? Pumunta daw sa bahay, sabi ni Lola Teresita. Ha? Seryoso ka? Si Manong Guard pumunta sa bahay nyo? Ano daw sadya niya? Hinahanap nga daw ako eh. Anong sabi ng lola mo? Sakto kasing wala ako dun sa bahay kaya pinauwi na lang ng lola ko. Ano kayang gusto niyang sabihin sa'yo? Alam niyo, duda ako sa guard na yan eh. Ako nga din eh, duda sa kanya eh. Ang reaction niya nung nakita niya yung librong yun, parang kakaiba. Nakakabasa kaya siya ng mga Spanish. Palagay ko kasi parang naiintindihan niya yung mga nakasulat sa librong yun eh. Yan nga din ang kutob ko eh. Nox, speaking of Manong Guard, hulaan niyo kung sinong papalapit sa atin ngayon. Ano na naman kaya ang kailangan niya? Hindi na talaga tayo nagkaroon ng matiwasay na resist time eh. Palaging may mga
kabuting sumusulpot-sulpot. Dati si Ma'am Helen, ngayon naman si Manong Guard. Alis na tayo. Oh, mabuti pa. Halika na, Stanley. Ha? Paano kung tawagin niya tayo? Hindi, huwag mong pansinin. Ano pang tatanungin niya sa atin binigyan na natin sa kanya yung libro. At saka, kanya na yung kung gusto niya. Kaya kung ano man yung gusto niyang malaman pa, patungkol sa librong yun, labas na tayo. Sabi niyo yan, ha? Halika na. Ay, mga bata! Saglit lang! Huwag niyo nang pakinggan. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglalakad. Teka lang! Hintay! Hoy! Huwag na huwag kayong lilingon kahit na anong mangyari. Nang swapang kami sa mga oras na yon, Kabanong. Pero wala talaga kaming tiwala sa security guard ng paaralan namin. Alam namin na kung kakausapin namin siya, magtatanong lang siya tungkol sa libro na may mga salitang nakasulat na hindi namin naiintindihan. Gustuin man namin na kausapin siya patungkol doon sa libro, ay wala din kaming maisasagot dahil unang-una wala kaming maintindihan doon at hindi rin namin mabasa ang nakasulat sa mismong libro. Iwas lang ng iwas ang ginagawa namin kay Manong Guard hanggang sa sumapit ang araw ng aming recollection. Si Stanley. Wala. Wala pa nga Ganun ba? Baka maya-maya nandito na siya. Tabi tayong dalawa sa pagtulog mamaya Oo naman. Bakit parang tayong dalawa lang ang nandito? Napansin ko nga din Yung mga classmate natin, wala pa ba sila? Hindi Marami na kayong dumating bago pa ako nakarating dito. Baka nasa kabilang kwarto silang lahat nagtambay. Wala. Kung ganun, saan sila nagpunta? Aba malay ko. Babalik din naman yun sila rito. Kasi dito naman tayo magre-recollection mamaya Sa bagay. Oh, si Stanley na yung tumatakbo pupunta rito Bakit parang nagmamadali siya? Baka mabigat yung bag niya. Tsaka ilang minuto na lang magsisimula ng recollection program natin mga graduating students. Wala yatang nagmamadali siya. Oh, bakit ba hingal na hingal ka, Stanley? Mga timang, hindi niyo ba alam? Alam? Ang alin? May estudyanteng natagpuan doon sa may cafeteria. Patay. Bukbuk daw yung tiyan. Ha? Patay? Oo. Lahat nga ng batchmates natin nandun Nakikibalita sila kung anong nangyari. O tara, puntaan natin. Dali, bilisan natin. Teka. Bakit? Parang nagji-jingle ako Ihi muna ako. Naku naman to Bilisan mo. Sige. Basta bilisan mo lang dyan Sunod ka kagad Huwag ka magalala, susunod ako. Mabilis lang to. Nico, halika na. Hayaan mo na lang si James dyan. Susunod naman yan sa atin Oh, sige. At naiwan nga si James doon, papunta sa CR. Grabe, katakot naman. Makaihi na nga lang. Ay, bata! Anak ng tokwa. Ano ba naman Manong Guard? Huwag ka naman pasulpot-sulpot dyan. Umurong tuloy yung ihi ko sa sobrang gulat ko sa'yo Kailangan natin mag-usap. Alam mo Manong Guard, alam ko namang tungkol na naman sa libro yung tanong mo Wala akong masasabi sa'yo dahil unang-una, hindi nga namin maintindihan yun. Yung kaibigan mong payatot na nakakuha ng libro. Ano nga ulit pangalan nun? Si Stanley. Bakit? Anong sadya mo sa kanya? Naikwento niyang pinuntahan mo daw siya sa bahay niya. Kaya lang yung lola niya yung nakaharap mo. Alam mo Manong Guard, paalala lang kung pinag-iinitan mo yung kaibigan kong yon, kahit mas matanda ka sa amin, hindi ka namin aatrasan. Kaibigan namin ang binabangga mo At gagawin namin ang lahat, maprotektahan lang si Stanley sa kung ano man ang binabalak mo. Hindi ako ang dapat niyong layuan kung hindi ang kaibigan yung mismong si Stanley. Bakit mo naman nasabi yan, Aber? Sa inyong dalawa si Stanley ang kaibigan ko. Kaya sino sa tingin mo ang paniniwalaan ko? Malabong ikaw yun, Manong Guard. Hindi dapat nandito ang kaibigan mong si Stanley. Ano ho? Bata, ang kaibigan mong yon, hindi siya dapat nandito sa panahong to. Yung kaibigan mo si Stanley, hindi siya dapat narito sa panahon natin.
Panganib ang dala ng kaibigan mong yon sa atin. Kaya gusto ko sana na makipagtulungan ka sa akin. Pasensya na Manong Guard ah. Kahit kailan, hindi ko sasaktan ng kaibigan ko. Ano pa man ang rason mo? Hindi ka ang dapat magdesisyon sa kung ano ang magiging kapalaran ng kaibigan ko. Kilala ko kaibigan ko. Kaya walang say-say lahat ng mga pinagsasasabi mo sa akin. Pero bata, Hindi ako interesado. Makakalis ka na. naiintindihan ko kung hindi ka pa handa na marinig ang katotohanan sa pagkatao ng kaibigan mo. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Pero sana, sa oras na magbago ang isip mo kung sakali, ay sana hindi pa huli ang lahat. Laluyan ko kayo pansamantala. Pero hindi ko may papangako na wala akong gagawin kung kaligtasan ng lahat ang nakataya. Hindi ako magdadalawang isip na sakta ng kaibigan mo. Nasabi ko na sa iyo Manong Guard, ang dapat mong marinig. Gawin mo kung anong gusto mo. Pero isang bagay lang sigurado. Oras na saktan mo si Stanley, ano pa man ang rason, dadaan ka muna sa akin. Simula na akong magtaka sa mga ikinikilos ni Manong Guard Cabanong. Ramdam kong malalim ang pinaghuhugutan ng mga banta niya sa akin patungkol sa kaibigan kong si Stanley. Ang mas mahirap pa dito ay wala akong maisip na rason kung anong basihan sa mga sinasabi niya. Tinititigan ko ang kaibigan kong si Stanley at wala namang kakaiba sa kanya. Pero simula sa araw na yon ay nagsimula na nga ang patayan sa paaralan namin dahilan para mapuspone ang rekoleksyon namin. Grabe, hindi mo naabutan, James. Ang tagal mo kasing dumating eh. Ba't man tagal mo kumihi? May nangyari ba? Ha? Ikaw kanina ka pa namin napapansin ni Stanley na tulala ka. May nangyayari ba sa'yo? Wala. Wala naman nangyayari. May iniisip lang. May problema ka ba? Wala no. Ayos lang ako. Akala ko kung ano na nangyayari sa iyo eh. Para ka kasing wala sa sarili Hindi. Huwag niyo akong intindihin. Ayos lang ako. Sigurado ka. Oo nga. Basta, kalunos-lunos yung sinapit ng biktima kanina. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Ang sabi kasi, kumakain sa cafeteria yung taga-ibang section nang biglang may bumagsak na patay na katawan sa mesa nila mula sa bubong. Tumagos kaya bumagsak dun sa pinagkakainan ng mga estudyante. Ha? Mula sa kisame yung patay na katawan? Oo, yun ang sabi ng napagtanungan ko. Kung mula sa ibabaw yung patay na katawan, baka alam niyo na. Ibig mong sabihin nagpatiwakal yung batchmate natin na yun? Hindi naman malabong ganun ang nangyari. Isipin nyo, galing sa ibabaw yung patay na katawan, nahulog sa bubong ng cafeteria. Hindi, kasi kung tumalon siya sa building, bakit wakwak yung tiyan niya at may mga laman loob daw na nawawala? Yun ang sabi ng mga pulis Ano? Wakwak yung tiyan niya? Oo, sabi nga ng pulis kung tumalon yung estudyanteng yun, hindi daw sapat yung taas ng building para madurog yung mga laman loob niya. Kaya malinaw na nawawala talaga yung ibang parte ng laman loob ng babae. Kawawa talaga siya. Sana mahuli na yung may kawa nito. Oo nga. Kainis talaga. Na-postpone tuloy yung recollection natin dahil sa krimen na yun. Sobrang excited pa naman ako. Makakagraduate pa kaya tayo nito? Pati yung eskwela natin. Ayaw kasi ng mga otoridad na papasukan muna ng mga tao ito. Kasi imbestigahan pa daw nila. Sana naman hindi ma-delay yung graduation natin. Hindi ko talaga inaasahan tong pangyayari na to. Sana nga, mahuli na kung sino man yung gumawa nito para masikaso na ng administration ng paaralan natin yung mga dapat nilang gawin para sa recollection. Pati na din dun sa graduation natin ngayon. Mawawa talaga yung sinapit ng babae na batchmate natin, no? Ano naman kaya yung motibo ng pagpatay ng estudyanteng yun? May napabalita ba silang kaaway nun? Wala daw Madalas nga daw yung babaeng yun mag-isa. Loner daw kasi yun. Naku, yun nga ba sinasabi ko sa mga loner na yan Kaya tayo dapat hindi talaga tayo mag-iwaiwalay Dapat sama-sama tayo sa kung saan man tayo magpunta. Lalo na dito sa paaralan natin. Kulain mo, may halang palang bitukan na narito. Oo nga. Ngayon na postpone na yung recollection natin, uuwi na ba kayo sa mga bahay ninyo? May bakit ikaw? Ayaw mo pang umuwi? Ako na lang kasi mag-isa sa bahay ngayon Sina mama at papa kasi umattend ng reunion.
Nagpaiwan ako kasi akala ko tuloy yung recollection. Di ko naman inaasahan na may patayan palang mangyayari dito. Ako nga din eh. Ako din. Ayoko pang umuwi. Gusto ko maglakwatsa. Masyadong nakakabagot sa bahay eh. Wala akong ginagawa dun eh. Kain tulog lang ako dun. Dahil pa man din ako ngayon. Wow! Diet ka ba sa lagay na yan ha? O bakit? Wala! Di ko lang ma-imagine kung ano pa kaya kung hindi ka nag-diet. Eh talagang malulusog lang kaming magpamilya. Natural na sa amin yung ganito kalalaki kami. Sa bagay. O anong gagawin natin ngayon? Nagdala pa naman ako ng maraming snacks oh. E di sa park kaya tayo. Wag dun. Makikita ko ng mga kapitbahay namin dun. Baka mamaya magsumbong pa yung mga yun sa mama at papa ko. Pag uwi nila galing reunion. Ha? Alam ko na. O anong plano mo, Rico? Doon na lang tayo sa bahay ni Stanley. Doon tayo tumambay. O kaya overnight. Tama. Galing nang naisip mo. Ano Stanley, payag ka ba? Oo ba? Walang problema sa akin no. Ano, tara? Sige, tara. Overnight tayo. Sakto din yung lugar nyo, Stanley. Malamig kasi napapalibutan ng maraming puno. Dahil sa isang krimen na nangyari sa paaralan, ay napagdesisyonan ng mga namumuno sa paaralan namin na huwag na munang ituloy ang recollection namin sa araw na yon. At dahil sa biglang pag-postpone ng recollection, ay napagdesisyonan namin magkakaibigan na mag-overnight kina Stanley. Ang overnight na sana ay ini-enjoy namin magkakaibigan ay nauwi sa isang enkwentro na hindi namin inaasahan dahil kung mamalasing ka nga naman, isang aswang pa ang nakasagupa namin nung gabing yon. Ano ba yan? Kainis naman. Hindi naman mahangin ngayon ah. O bakit ba? Kanina ka pa bad trip ah. Eh kasi yung TV nyo. Ano ba yan? Di malinaw. Total, malapit ka naman dyan sa may TV. Ampasin mo nga yan, ang luminaw naman. Yung tao kasi sa screen, hindi ko masyado makita eh. Teka lang, may ginagawa pa ako eh. Ano ba kasi yung hinahanap mo dyan sa bag mo? Kanina ka pa kasi kapanang kapa dyan. Yung rosaryo kasi na pinairam ni Lola sa akin para sa recollection sana. Di ko makita eh. Lagot talaga ako kapag nakauwi na si Lola at wala akong rosaryo na maipakita sa kanya at maibalik. Dapat kasi isauli ko daw yun sa altar pag uwi ko. Saan mo pumunta yung lola mo? Ewan, nung papunta na ako sa paaralan kanina, nandito lang siya sa bahay eh. Hindi din naman siya nagsabi sa akin nung paalis na ako na may lakad siya ngayon. Sus, nandyan lang yung lola mo sa tabi-tabi. Baka may binili, babalik din yun. Mag-aalas 6 na kaya, madilim na sa labas oh. Hindi ba ugali ni Lola Teresita na gabihin sa pag-uwi? Hindi nga yung lumalabas ng umaga kasi mainit daw eh. Baka maya-maya nandito na din yun. Hintay-hintay na lang tayo ng kaunti. Nako, parang iba kasi yung kaba ko eh. Ano ka ba? Masyado ka lang nag-overthink. Mabuti pa, unahin mo munang hanapin yung rosaryo ng lola mo. Sige ka, pag nakauwi yun at hindi mo pa nahanap yung rosaryo, yari ka talaga sa lola mo. Nandito lang yun. O sige na nga, tulungan na nga lang kita sa paghanap. Mabuti pa nga, doon ka sa kabilang bag ko. Oh, ito ba yun? Ayan! Oo nga, yan nga. O yan, ampas lang pala kailangan ito eh. Luminaw na yung TV nyo, Stanley. Uy, daan naman yung paggampas mo, Rico. Yan na nga lang kaysa isang mamahaling gamit dito sa bahay namin eh. Hindi naman siya nasira eh. Luminaw pa nga eh oh. Hala, Oh, anong nangyari, James? Stanley, paano to napunta sa'yo? Di ba binigay natin to kay Manong Guard? Teka, bakit nandito yung libro na yan sa bag ko? Paano napunta yan dyan? Yun nga ang tanong ko eh. Baka imposible naman. Sino naman parang timang ang maglalagay ng libro na yan sa bag ko? Oh, tingnan nyo to. Patingin? Yung mga pahina ng libro. Hala, di ba nung nakaraan lahat may drawing? Lahat ng pages niyan eh, may mga naka-illustrate na picture ng aswang. Sana napunta yung iba. Nung araw na binigay natin to kay Manong Guard, isang pahina lang yung nabakante na hindi dapat. Ngayon, sobrang dami na yung pahina na bakante. Halos lahat yata eh. Nangalahati na sa libro yung bakanting pages ng libro. Anong nangyayari sa librong to? Parang tama talaga ang sinasabi ko sa inyo eh. May sa demonyo talaga yung Spanish na librong yan eh.
Hala, yung TV. Luminaw na yan kanina ah. Ano, hampasin ko ba ulit? Wag na! Patuluyan na talaga masira yan. Iikot ko na lang yung antena sa may likod ng bahay. Baka kasi nagalaw na naman yung kawayan na kinakapitan ng antena. Oh, saan ka pupunta? Sa labas nga, dun sa may likod namin. Ayusin ko lang yung antena. Hampas ka ng hampas dyan sa TV. Mamaya masira yan. Bigyan mo na lang ako ng sign kung malinaw na. Oh, sige, sige. O paano? Labas na ako ha. James, ngayon ko lang tatanong ang bagay na to. Total, nasa labas naman si Stanley. Kaya sasamantalayin ko na yung pagkakataong ito habang wala pa siya. Oh, ano ba yun, Rico? Nagsinungaling ka kanina sa amin ni Stanley, di ba? Ha? May tinatago ka. Anong tinatago ka dyan? Wala no? Ako din eh. Anong ibig mo sabihin? Binalaan din ako ni Manong Guard na layuan si Stanley. Huwag ka na magsinungaling. Nung natagalan kang sumunod sa amin kanina papunta dun sa may crime scene sa cafeteria, binalikan talaga kita. Nakita ko nag-uusap kayo ni Manong Guard, kaya hindi na lang kita nilapitan. Nakamasid lang ako sa inyo sa malayo. Ano, binalaan ka rin niya, no? Oo. Sabi niya, hindi daw dapat nandito sa panahon natin si Stanley. Ang totoo niyan, ako ang una niyang binalaan. Sa mismong araw na binigay natin sa kanya yung weirdong libro na hawak mo. Pinuntahan niya ako mismo sa bahay at binalaan niya ako. Pinapasabi pa nga niya sa'yo, pero di ko alam kung paano ko sasabihin eh. Naghahanap lang talaga ako ng tamang tiyempo para masabi sa'yo pero mukhang inunahan niya ako. Ewan, parang hindi ko magawang maniwala sa sinabi niya eh. Yun din ang nasa isip ko nitong mga nagdaang araw eh. Sa nangyayari sa librong yan, parang nagdadalawang isip na ako. Palaisipan kung bakit nawala yung mga nakadrawing na asong sa librong to, no? Sa palagay ko, ang tao makakasagot sa mga tanong natin ngayon ay walang iba kung hindi si Manong Guard rin. Pero paano si Stanley? Di ko alam. Di ko pa alam kung anong gagawin ko. Kung sakali mang magdadala ng kapahamakan si Stanley sa atin, anong gagawin mo? Alam mo, James, hindi ako matalinong tao kagaya mo eh. Hindi ako top sa klase. Wala akong karunungan na meron ka pero isa lang ang masasabi ko sa'yo. Pinalaki ako ng daddy ko na may malasakit sa kapwa at matinong prinsipyo. Para sa akin, kaibigan ko pa rin si Stanley, maging ano pa man siya. Hindi mo naman sinagot yung tanong ko eh. Kung sakaling may dala siyang panganib at tuluyan siyang mawala sa tuwid na landas, sino ba sa tingin mo ang dapat na magpapaalala at gagabay sa kanya pabalik sa tamang daan? Hindi ba dapat tayo yun? Ang tunay na magkakaibigan, hindi tinatalikuran dahil sa pagkakamali ng isa. Sabi ni Daddy, ang tunay na magkaibigan, nagtutulungan. Kaya kung may isang naligaw ng landas, dapat tayo magsisilbi niyang lakas. Kaya James, kung may plano kang bitiwan si Stanley dahil lang sa sinasabi ni Manong Guard na may panganib siyang dala, ngayon pa lang, humihingi na ako ng pasensya. Kung kasama ako ni Stanley sa tawa, sisiguraduhin kong sa problema niya, hindi siya mag-iisa. Dami mo namang sinabi. Para kang nagbabalagtasan dyan eh. Sino bang nagsabing iiwan ko si Stanley? Magkakaibigan tayo, no? Walang iwanan to. Iyon naman pala eh. Hindi natin iiwan si Stanley. Oh, anong ginagawa mo? Tatago ko yung librong to. Kung ano man ang magiging kapalaran ni Stanley sa hinaharap, malakas ang kutob kong ang librong to ang sagot sa lahat. Maya-maya pa, meron silang narinig na pagsigaw sa labas. Hala, Uy, boses ni Stanley yung sumisigaw ah. tara puntahan natin. Lintik yan. Stanley! Ayos ka lang ba? Papunta na kami dyan! Dinig na dinig namin ang tili ni Stanley mula sa likod ng bahay nila Kabanong. Dali-dali namin pinuntahan kung saan ang gagaling ang sigaw niya, pero imbis na si Stanley ang abutan namin, ay isang nilalang ang hindi namin inaasahan ang makakasagupa namin. Isang napakalaking aso na may mapupulang mga mata at matatalas na pangil. Dito James! Parang dito nanggagaling yung sigaw ni Stanley kanina. Teka, antena to ah. Bakit nandito to sa lupa? At saka yung kawayan na kinabitan ng antena, natumba. Dapat nandito lang si Stanley. Stanley! Nasaan ka ba? Stanley, nasan ka?
Teka lang, parang may napakan ako. Uy, ano yan? ID to ah. Parang ID na kapareho ng mga teachers natin sa paaralan. Bakit nandito to? Oo nga, bakit? Imposible. Kay Ma'am Helen tong ID na to ah. Ano? Bakit napunta dito yung ID ni Ma'am Helen? Iba ito ni Stanley. Parang may hindi tumutugma rito ah. Parang iba ang kutob ko dito, James. Yung libro. James, parang may mga mabibigat na yabag akong naririnig mula sa likuran natin. Alam ko, naririnig ko ang mga mabibigat na yabag niya. Ano? Lilingon ba tayo? Wag! Anong gagawin natin? Pakiramdam ko, palapit na ng palapit siya sa atin. Sige, sisenyas ako. Pag sabi kong takbo, takbo ah. Okay, sa palagay mo, ano yung naglalakad sa likuran natin? Hindi ko alam. Basta huwag kang lilingon. Hindi pangkaraniwan yung nilalang na yan. Panigurado. James, ano na? Malapit na siya. O sige na, takbo na, ngayon na! Hindi na mahalaga para sa akin ang mga oras na yon kung makita ko o malaman ko kung ano ang nilalang na naglalakad palapit sa amin mula sa likuran, Kabanong. Pero nakakatiyak akong hindi tao at mas lalong hindi hayop ang nilalang na yon base sa kung ano ang tunog na ginagawa nito. Tanging tumakbo lang papalayo ang paraan na naisip kong makakaligtas kami ni Rico sa gabing yon. Tiniyak kong kahit ano pa man ang mangyari ay hindi ko bibitawan ng weirdong libro dahil alam ko sa sarili kong nasa librong yon ang mga kasagutan ng lahat. Teka lang, time first muna. Hinihingal na ako. Pambira, kailangan na natin makalayo dahil kung hindi, aabutan tayo ng nilalang na yon. Nakalimutan mo na bang si Stanley ang runner sa ating magbabarkada? Baseball player ako, no? Malakas ako pero madali lang ako mapagod. May bilis ako pero mahina ang endurance ko. Si Stanley yung runner sa atin, no? Teka lang, parang mapupugto na yung hininga ko. Sana naman, hindi na makasunod sa atin yung nilalang na yon. At saka, saan ba tayo pupunta? Sa paaralan. Ha? Hindi ba bawal tayong pumunta doon dahil may investigasyon sa biglaang pagkamatay ng isa sa mga estudyante? Oo, alam ko yun. Pero nandun si Manong Guard, di ba? Maniguradong nasa guardhouse lang siya nakatambay ngayon. Huwag mo sabihing lalapit tayo sa kanya eh. Mas lalo yung matutuwa kasi ngayon may dumukot kay Stanley. Nakalimutan mo naman na ayaw niya sa kaibigan natin. Dalawa naman ang pwede mangyari. Masasagot niya lahat ng tanong natin kay Stanley o siya talaga mismo ang dumukot kay Stanley. Kung ano pa man yun, hindi natin malalaman ang totoo kung hindi tayo lalapit sa kanya. Paano kung siya nga yung dumukot sa kaibigan natin? Anong nangyari sa plano mo? Di wala. Wala. James, hindi tayo pwedeng pumunta doon na hindi handa. May humahabol pa sa atin na kung anong alimaw. Sa ngayon, wala pa akong plano pero mahahanapan ko din to ng paraan. Sa ngayon, kailangan natin mahanap si Manong Guard kaya alika na. Bilisan na natin. At isa pa, naguguluhan din ako dito eh. Oo, yung ID ni Ma'am Helen. Malakas ang kutob kong may kinalaman din si Ma'am Helen sa mga nangyayari. Hindi naman mapupunta ang ID niya sa likod ng bahay nila Stanley kung hindi siya pumunta sa bahay nila eh. Rico, nakita man natin o wala, paniguradong galing si Ma'am Helen sa bahay nila ni Stanley. Paano naman ito mahuhulog sa bakuran nila, di ba? Ewan ko, gulong-gulo na rin ako. O dali na, bago pa tayo mabutan ng nilalang na yon. Ubo na tayo uli. Nalinti ka na, nandiyan na siya. Diyos ko, anong klaseng nilalang yan? Ang laki niyang aso, yung mga pangil niya. Lumayo ka sa amin! Aswang yan, yung itsura niya parang kapareho dun sa drawing na meron sa libro na hawak mo, James. Ha? Talaga? Oo, natatandaan ko na. Kapareho ng nilalang na yun yung isa sa mga drawing na nasa libro na hawak mo. Layo mo kami, aswang ka! Ano kailangan mo, ha? James! Ano? Tumakbo ka na! Ano? Bakit ako lang? Susubukan ko makipagbuno sa aswang na yan. Sira ka ba? Hindi yan normal na aso lang, no? Alam ko, pero kung pareho tayo mamamatay dito, walang makakapagligtas kay Stanley kung nasan man siya ngayon. Ayoko, Rico. Sasama kita dito. Sige na, umalis ka na! Rico! James, alis na! Kakayanin ko to! Malakas ako! Ayoko nga. Hindi kita iiwan dito. Wala sa usapan natin to, bro. Pero si Stanley! Alam ko. Ililigtas natin si Stanley. Pero dapat buhay ka. Buhay tayong lahat.
Lalabanan natin ang aswang na yan ng sama-sama. Sige, susubukan ko pigilan ng aswang na yan. Dito lang ako nakasuporta sa'yo. Kung makikipagpambuno ka sa aswang na yan, ako naman babato sa kanya. Dito muna sa malayo para mawalan siya ng focus habang nakikipagpambuno ka. Maraming salamat kung ganun. Sige James, ngayon na! Buno si Rico laban sa aswang. Sanay si Rico sa tagisan ng lakas, ngunit kahit pa nakasuporta ako sa kanya sa pamamagitan ng pagbato sa aswang, habang nakikipaglaban siya ay hindi pa rin niya kinayang lakas ng nilalang. Nagresulta lamang ito sa pagkabali ng kaliwang braso niya. Habang ako naman ay unti-unti ko nang nararamdaman ang ngalay sa mga braso ko kakabato sa aswang. Aray! Rico! James, ayos lang. Tumakbo ka na habang may oras pa. Hanapin mo si Manong Guard. Humingi ka ng tulong sa kanya. Paano kita iiwan dito? May balikan ng braso. Sira ka talaga, James. Anong ginagawa mo? Bakit mo sinusuntok sa bato ang kamay mo? Magkakasugat ka. Eto, sakto. Dumugo na kamay ko. Hoy, aswang! Eto gusto mo, di ba? May sugat ako dito, oh. Gusto mo bang dilaan ng dugo ko? Lumapit ka dito! Bitiwan mo, kaibigan ko! Ako ang habulin mo! Huwag mo gawin yan, James. Tumakbo ka na lang palayo para ligtas ka makarating kay Manong Guard. Sinasayang mo lang ang sakripisyo ko eh. Dahil sa pagsuntok ko sa bato, ay nagkaroon ako ng malaking sugat sa kamao ko, Kabanong. Natawag nito ang pansin ng aswang na kasalukuyang hawak si Rico. Kagad na binalibag nito ang hawak kong kaibigan, ako ang pinagtuunan ng pansin. Mabilis din akong nahuli ng aswang at tinawakan ako sa liig. Iniangat ako nito sa ere. Akala ko talaga katapusan ko na, ngunit may punyal ang biglang tumago sa dibdib nito mula sa kanyang likuran. Bumagsak ito sa lupa, dahilan para mabitiwan ako, at nang iniangat ko ang tingin ko ay nakita kong nakatayo sa harapan ko si Manong Guard na may hawak na punyal sa kanyang kamay. Pero ang mas nakatawag pansin sa akin ay ang kwintas nitong agimat na nagliliwanag. Manong Guard? Ano, ayos ka lang ba, bata? Maraming salamat po at dumating kayo. Walang malay ang kaibigan mo. May bali po siya. Diyos ko, bakit ba kasi kayo nakipagpambuno sa nilalang na yon? Talagang wala kayong laban doon. Sana tumakbo na lang kayo. Aabutan din kami ng nilalang na yon kahit pa anong bilis ng takbo namin. Kaya mo bang maglakad, bata? Opo, kaya ko pa. Mabuti kung ganon. Ako nang magkakarga sa kaibigan mong walang malay. Kailangan niyong sumama sa akin. Delikado kayo lalo pat malapit kayo sa Stanley na yon. Si Stanley nga pala, dinukot siya. May kumuha sa kanya. Duda ko, kasama ng aswang na yan ang kumuha sa kaibigan namin. Kailangan siyang tulungan. Mali ka. Hindi kailangan ng kaibigan mo ng tulong. Ho? Anong sinabi niyo? Narinig mo naman siguro sinabi ko. Hindi kailangan ng kaibigan mo ng tulong. Hindi siya dinukot kung hindi sinundo. Ho? Anong sinundo? Bakit siya susunduin? Sino sumundo sa kanya? Delikado ko magtatagal pa tayo rito. Kaya mamaya ko na sasabihin sa inyo ng kaibigan mo. Sa ngayon, kailangan mo sumama sa akin. Sa mismong bahay ko. Bilisan na natin lalo pat lumalalim lang gabi. Nakaligtas kami sa sagupaang yon dahil kay Manong Guard. Kagad niya kaming dinala sa bahay niya. Doon ay ipinaliwanag niya lahat ng mga pangyayari at kung ano ang mga bagay na nadiskubre niya patungkol sa pagkatao ng kaibigan naming si Stanley. May isiniwalat din siyang bagay patungkol sa libro na nakita namin sa library na nagbigay liwanag sa lahat ng mga nangyayari. Aray, dahan-dahan lang ho, Manong Guard. Masakit po. Aray! Ano ba kasing nakain mo at nakipagpambuno ka pa sa nilalang na yon? Gamit lang ang kamay mo. Hindi ka man lang nag-isip na gumamit ng kung anong bagay na pwede mong gawing sandata. Sinabi ko na nga yan sa kanya na tumakbo na lang kami, pero nagmatigas pa rin siya. Buti na lang talaga at naabutan ko kayo doon. Kung hindi, baka namatay pa kayong dalawa, katulad ng iba pa niyong mga kabatch. Katulad ng iba pa naming kabatch? Bakit? Anong nangyari sa batchmates namin? Sinalakay sila ng iba pang mga aswang sa kanilang bahay. May iba ako naabutan at may iba naman na nahuli na ako ng dating. Bakit?
Bakit kami ang pinupuntirya ng mga aswang na yan? Dahil kayo mga tao nakakausap ni Stanley araw-araw. Ibig niyong sabihin, lahat ng mga kabatchmates at schoolmates ni Stanley na nakausap niya, pupuntirihin ng mga aswang? Gano'n na nga mangyayari. Bakit ba nangyayari to? Dahil ba dito? Dahil ba sa librong to? Bakit nasa iyo pa yung librong yan? Nakalagay nga to sa bag ni Stanley. Hindi nga namin alam kung paano to napunta sa bag niya uli. Pambihira. Anong klaseng salaman ka ba meron ng librong yan at hindi masira-sira? Nangangalatin na nga lang ang laman nito eh. Unti-unting nabubura yung ibang aswang na nakadrawing dito. Ito na nga ba kinatatakutan ng mga ninuno ko eh. Ninuno nyo ho? Sino ba talaga kayo? Bakit parang may kwintas kayong agimat dyan sa leeg nyo? Ako si Julio Santos. Mga ninuno ko ang nagpatayo ng paaralan niyo. Mga paring manunugis na mga aswang. Mga ninuno po ang nagpatayo ng paaralan namin? Paano naging security guard lang kayo? Kung ninuno nyo pala talaga ang tunay na nagmamayari ng paaralan na yan. Dahil yun talaga ang misyon namin. Kami ang ginawang tagabantay ng mga ninuno namin sa paaralan na yan para bantayan na walang sino mang aswang ang makakapasok sa libingan ng dakilang unang bangkilan na si Josefa. Josefa? Para lubos niyong maintindihan, sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ang librong hawak mo, James, hindi Spanish ang nakasulat dyan, kundi Latin na dasal. Ang tawag sa libro na yan ay Carcerte de Bray. Sa ibang salita, kulungan ng dilim. Lahat ng mga aswang na nakadrawing sa libro na yan ay totoo. Mga totoong aswang sila na ikinulong ng unang hukbo ng mga manunugis. Ang dasal sa Latin na yan ang nagsisilbing selyo upang hindi sila makaalis at bumalik sa totoong mundo. Ibig mong sabihin, yung mga nawawalang nakadrawing na aswang sa libro na to totoong aswang na nakatakas at malaya sila ngayon? Ibig mong sabihin, yung mga aswang na sumasalakay galing sa librong to mismo? Paano sila nakatakas? Habang lumilipas ang panahon, humihina ang mga Latin na dasal na nakaselyo sa kanila. Dapat kasi taon-taon, dinadasal ulit ang mga nakasulat dyan para mas lalong tumibay ang selyo. Pero wala lang natirang sangtigwar o kahit sino man sa panahon na to ang makakabasa niyan. Kaya pala pamilyar yung itsura ng aswang na yun. Galing pala talaga siya sa libro. Ang ipinagtataka ko sa ilang taon na nawala ang librong yan sa kamay ng mga ninuno namin, bakit ngayon lang yan ulit nagpakita? Dahil sa pagkakaalam ko ang mga tao na may kakayahang makita ang libro na kulungan ng dilim ay tanging mga ninuno kumpare na manunugis. Pero patay na sila ngayon Maliban sa kanila, ang iba pang nakakakita niyan mga aswang na may dugong maharlika. Sabi mo, si Stanley ang nakakita niyan, di ba? Oo, siya ang nagdala ng libro niya sa mesa namin nung tumambay kami sa library. Kaya nakapagtataka bakit nakikita ni Stanley ang libro na yan. Hindi siya nagmula sa lahi namin mga tagabantay, kaya nakasisiguro kung sa lahi ng mga maharlikang aswang siya nagmula. Normal na libro lang naman yan para sa amin Nakikita nga din namin ni James Pati nga ikaw. Dahil nabuksan din ni Stanley ang mata niyong dapat hindi nakabukas. Lahat ng mga tao nakapalibot kay Stanley, nakabukas ang third eye nila ngayon. Ano po ba kasing pinagmulan ng libro na kulungan ng dilim na yan? Eto, nakaimbak dito lahat ng litrato ng mga ninuno ko. Puro pare? Pare ito silang lahat Pare ang mga ninuno nyo? Oo. Noong unang panahon, dahil sa pagmamalupit ng ibang mga Espanyol na pare sa kapwa Filipino natin, ay napilitan silang sumamba sa Diyos ng dilim na si Asuang. Si Josefa, siya ang unang aswang. Ang unang bangkilan dito sa Pilipinas. Isa siyang Filipina na may dugong maharlika mula sa mga kadatuan at raha na humiling na maging asawa ni Asuang. Kapalit nito ay binigyan siya ni Asuang ng isang kapangyarihan na sobrang lakas na kahit sino mang pare ay hindi na makakapang-api pa dito. Pero may kapalit ang kapangyarihan na yon. Isang gutom na hindi mapapawi ng normal na pagkain. Tanging dugo at laman lang ng tao ang makakabusog sa kanya. Ano pong nangyari pagkatapos? Dahil sa laganap na patayan, ay nagsimulang nag-imbestiga mga paring Espanyol at doon nila nadiskubre na may kakaibang lahi na alagad ng dilim.
ang pagsibol ng mga lahi ng aswang. Kaya bumuo sila ng isang organisasyon na mga pari na manunugis para pumuksa sa mga aswang. At yun po ang mga ninuno nyo. Tama ka. Pero hindi sapat ang mga sandata tulad ng punyal para mapatay ang lahat ng mga aswang. Sa mga mabababang uri lang ng aswang may bisang punyal at iba pang matatalim na sandata. Walang kahinaan ng mga aswang na may dugong maharlika. Hindi sila mapatay-patay ng mga paring manunugis noon kaya binuo nila ang Carcer Tenebrae, ang libro na magsisilbing kulungan ng dilim para sa mga maharlikang aswang. Hindi sila mapatay kaya ikinulong na lamang nila ang mga aswang na ito sa isang libro. Gamit ang pinagsamang lakas at dasal ng mga paring manunugis, ay inilagay nila sa bawat pahina ng librong yan ang isang Latin na dasal na magsisilbing selyo sa bawat maharlikang aswang na nakakulong sa libro na hawak mo ngayon, James. Lahat pala ng mga aswang na nakadrawing dito ay may dugong maharlika. Pero kung ganun, bakit gumana ang punyal mo laban sa aswang na sumalakay sa amin? Yung punyal na yan. Napatay niya yung aswang na muntik nang patayin kami ni Rico kanina. Oo nga. Pero sabi mo hindi gumagana ang mga punyal noon, di ba? Kamunti ka na daw noon maubos sa mga manunugis na pare sa sobrang lakas ng pinakadakilang bangkila na si Josepa. Pero may dumating na isang santigwar na may daladalang punyal. Dahil sa santigwar na yon, tuluyan nilang natalo ang pinakadakilang ina ng mga aswang, si Josepa. Pero dahil siya ang may purong kapangyarihan na nanggaling kay Asuang, hindi makulong ng mga paring manunugis ang katawang lupa ni Josepa sa libro na Kulungan ng Dilim. Ang tanging nakakulong sa libro nga ay mismong espiritu lang ni Josepa. May sabi-sabi na kahit kailanman, hindi mabubulok ang katawan ni Josepa dahil siya ang ina ng mga aswang. Kahit saan man ito nakalibing, hindi ito magagalaw. Para lang siyang natutulog sa ilalim ng lupa. Naghihintay na may taong pakawalan ang espiritu niya mula sa pagkakakulong sa libro ng dilim. Kung ganun, nasaan ang katawang lupa niya ngayon? Nasa mismong paaralan nito nakalibing. Sa paaralan? Saan banda? Doon sa may malaking ribulto ni San Miguel Arcangel. Sa paanan nun mismo nakalibing si Josepa. Naku, nakakatakot pala yung paaralan natin. Araw-araw tayong pumapasok na hindi natin alam na may nakalibing palang dakilang aswang doon. Ayoko nang bumalik pa doon. Paano ba yan? Nangangalahati na yung mga nasa loob ng libro. Kung hindi natin ito mapipigilan, mas lalo lang dadami yung mga makakakuwalang aswang sa libro ng Kulungan ng Dilim. Ang tanging naisip ko ng paraan ay dapat mahanap natin si Stanley. Kung nasan man siya ngayon, kung ano man siya, dapat sa atin siya kumampi. Dapat handa niyang talikuran kung sino man ang sumundo sa kanya. Siya nga pala, Mang Julio. Nung pinunta namin si Stanley sa likod ng bahay nila, pagkatapos naming marinig ang sigaw niya, may isang bagay lang kaming nakita. Ano yan? Sa palagay ko, may kinalaman sa pagkawala ni Stanley ang nagmamay-ari ng bagay na ito. Yan yung ID ni Ma'am Helen. Napulot ko to sa likod ng bahay nila, Stanley, bago pa dumating yung nilalang na gusto kaming lapain ni Rico. Kay Ma'am Helen nga itong idea. Pero ano to napunta sa likod ng bahay ng kaibigan niya? Yan nga din po ang pinagtataka ko eh. Kaya malakas ang kutob kong may kinalaman si Teacher Helen sa pagkawala ni Stanley. Kung ganon, para makumpirma natin na hawak nga ni Ma'am Helen yung kaibigan niyo, kailangan natin puntahan siya sa bahay na tinutuluyan niya. Alam niyo po kung nasaan nakatira si Ma'am Helen? Alam ko. Dahil may kopya kami mga gwardiya sa mga ID at address nila. Kaya matutunton natin ang bahay niya. Kung ganon, ano pang iniintay natin? Puntahan na natin ang bahay ng Teacher Helen na yan. Baka kung ano pang mangyari sa kay Stanley. Tara, bilisan natin! Sa tulong ni Manong Guard na si Mang Julio, ay madali lang namin napuntahan ang bahay ni Ma'am Helen. At doon ay nakumpirma namin na tama nga ang kutob namin matapos silipin ni Rico ang loob ng bahay niya. Nadatnan namin doon si Stanley na nakagapos at nakabusal ang bibig. Walang kalaban-laban ang aming kaibigan. Ito na ba yun? Ang bahay na yan. Diyan umuwi ang Teacher Helen niyo. Delikado kung lalapit ako sa bahay niya.
Mas mabuting dito na lang ako sa malayo magmasid. Kayo na lang ang sumilip sa loob. Tingnan nyo kung nandyan ba talaga yung kaibigan nyo si Stanley. Sige na, ako nang lalapit sa bahay ni Ma'am Helen. Kasamahan kita. Tiyak ka na lang. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Bali na nga yung isang kamay mo eh. Anong gusto mo? Mabali din yung kabila? Hindi no. Ayun naman pala eh. Dito ka lang. Ayoko. Gusto ko samahan ka. Pangako, hindi na ako makikipagpambuno. Tatakbo na lang ako. Siguraduhin mo lang talaga ha. Dahil pag hindi ka pa nakinig sa akin, pag sinabi kong takbo, sinasabi ko talaga sa'yo. Ako mismo ang babali dyan sa kabila mong kamay. Uy, wag naman. So sige na, Mang Julio. Mauna na kami. Sige, mag-ingat kayo mga bata. Dito lang ako. Sige po. Teka, bata. Oh, hindi ikaw, yung isa. James, tawag ka oh. Ano ho yun, Mang Julio? Ako lang hahawak ng libro. Yung kulungan ng dilema kina nang hindi mo maiwan kung saan-saan. Delikado pag nakuha to ng ibang tao masasama. Ako nang bahala maghawak niyan. Sige, eto po. Dahan-dahan kaming lumapit sa bahay ni Ma'am Helen at doon ay sinasalisihan namin ito nang makita naming ang kalagayan ni Stanley. Tinanggalan namin ito ng tali at pagkatapos ay itinakas ito. Kagad kaming dinala ni Mang Julio pabalik sa bahay niya para sa kaligtasan namin. Ngunit ang hindi namin alam ay mabilis lang kaming matutunto ni Ma'am Helen. Sisilipin ko lang. Sige, ako na magmamasid sa paligid. Kainis, ang liit ng butas ng dingding na ito. Tara, lipat tayo sa kabila. Oo, sige. Oh, eto na. Mas malaki tong butas na to. Mas madali kong masisilip ang nasa loob. Bilisan mo na dyan. Ayun na. Ano, nakita mo na? Nasa loob ba si Stanley? Rico, jackpot! Nasa loob talaga ng bahay ni Ma'am Helen si Stanley. Nakagapos at may busal ang bibig. Pasukin na natin. Sira, huwag kang padalos-dalos no. Ako nang papasok. Oh, sige. Bilisan mo lang ha. Oh, dahan-dahan akong lumapit kay Stanley Cabanong. Shh! Huwag kang maingay Stanley. Ako to, si James. Teka lang ha, tatanggalin ko tong gapos mo. Pati na din yung busal mo. Oh, ayan na. Natanggal ko na lahat. Halika na Stanley, tumakas na tayo. Sino kasama mo? Si Rico at si Mang Julio. Si Mang Julio? Yung si Manong Guard, Julio pangalan niya. Maraming salamat, pre. Ano ka ba? Mamaya ka na magpasalamat kapag nakatakas na tayo ng lubusan dito. Halika na, dito tayo dumaan. Naghihintay si Mang Julio sa atin sa labas. Siya ang tutulong sa atin. Sinalaysay ni Stanley sa amin ang lahat-lahat ng pangyayari sa pagkakadukot niya. Doon din namin nalaman ang tunay na pagkatao ng aming guro na si Teacher Helen. Matagal na pala nitong inasam na mapasa kamay niya ang libro ng kulungan ng dilim. Kung ano ang motibo niya ay hindi namin alam. Ano? Totoo ba yan? Maniwala man kayo sa hindi. Iswang talaga si Ma'am Helen. Nung oras na dapat sana aayusin ko yung antena sa labas, nagulat na lang ako na may isang babaeng may pangil at matataas na may itim na kuko ang biglang nagpakita. Nung una, hindi ko pa siya nakilala dahil nag-iba ang mukha niya eh. Pero nung nakita ko yung uniform niya, pati yung ID, doon ko nalaman na si Ma'am Helen yun. Pero uli na para masabi ko sa inyo kasi sinungguban niya na ako eh. Ginawa ko na lang, hinila ko yung ID niya at itinapon sa lupa para nga kako pakita nyo. Kaya palang lakas ng pandinig ni Ma'am Helen. Kahit na anong bulong, naririnig pa rin niya tayo sa likod pag nag-uusap tayo. Ngayon, mas lalo nang luminaw kung bakit halos lahat ng trahedya na nangyayari sa paaralan noon palaging siya ang unang tumiresponde. Dahil aswang pala siya. Baka siya talaga yung pumapatay kasi nung may gurong namatay sa Boy Scout Jamboree, siya ang unang nakakita. Yung estudyante naman na wakwakang siya na nahulog sa may cafeteria, siya ang unang guro na lumapit dun. Baka siya talaga yung pumapatay. At baka kaya kanya dinukot ay dahil alam na niya ang patungkol sa librong ito. Oo, baka nga. All this time, aswang pala si Ma'am Helen. Nung nasa library tayo, Stanley, yung pinagchichismisan natin siya, bigla siyang sumulpot sa likuran natin, di ba? Naririnig niya na pala tayo nun. Kaya pala mainit dugo niya sa ating magbabarkada kasi naririnig niya pala sa tuwing pinagtatawanan natin siya ng pabulong.
Yung mga araw na pinagsasalitaan natin siya ng masama, naririnig pala tayo ni Ma'am Helen. Paano ba yan? Talagang mas mababa trip sa atin ngayon kasi nakawala ka sa kanya. Lalapain talaga tayo nun. Tama na yan mga bata. Dapat wala tayong mga oras na sayangin. Hindi magtatagal. Dadating dito si Ma'am Helen. Matutuntun niya tayo kaya dapat tapusin na natin ang bagay na pinagmulan ng mga pangyayaring ito. Anong gagawin natin dyan? Sunugin ang librong yan? Ginawa ko na pero hindi tumalab eh. Bumalik pa nga sa yung libro, hindi ba? Anong dapat natin gawin? May tanong ako sa iyo, Stanley. Sino ba ang mga magulang mo? Hindi ko sila kilali. Laking lola kasi ako. Ang sabi naman ni Lola Teresita sa akin nagdisgrasya daw yung mga magulang ko nung bibisita dapat sila sa lugar ni Papa. Lumubog yung sinasakyan nilang bangka at hindi na nakita pa yung katawan nila. Kaya wala din silang puntod na pwede kong bisitahin. Ganun ba? May tanong ako sa iyo, Stanley. Sino ba ang mga magulang mo? Hindi ko sila kilali. Laking lola kasi ako. Ang sabi naman ni Lola Teresita sa akin na-disgrasya daw yung mga magulang ko nung bibisita dapat sila sa lugar ni Papa. Lumubog yung sinasakyan nilang bangka at hindi na nakita pa yung katawan nila. Kaya wala din silang puntod na pwede kong bisitahin. Kung gano'n makinig kang mabuti sa akin, Stanley. Importanteng bahagi ito ng pagkatao mo. Ano yun? Hindi nakikita ang librong to gamit ang ordinaryong mata lamang. Ang tanging nakakakita sa libro na Kulungan ng Dilim ay mga tagabantay na may basbas ng kauna-unahang manunugis na pari at mga aswang na may dugong maharlika. Ano ang ibig sabihin nun? Ano ka ba? Kahit kailan talaga hindi gumagana yung utak mo, Stanley. Hindi ko talaga maintindihan. Matagal nang namatay ang mga paring manunugis. Kapanahunan pa ng mga prailing Espanyol. Kaya malamang, ikaw ay galing sa lahi ng mga aswang na may dugong maharlika. Kaya madali mo lang nakita ang librong yan sa library. Ha? Ako? Aswang? Hindi naman sa ganun. Parang ganun na din yung sinasabi mo. Isa lang ang pwede natin gawin para makumpirma kung totoo ngang may dugo si Stanley ng isang maharlikang aswang. Ano ho? Eto, patakan mo ang librong ito ng dugo mo. Papatakan ko ng dugo kong liwirtong libro na yan? Oo. Pag ikaw ay may tunay na dugo ng maharlikang aswang, sa oras na patakan ni Stanley ang librong yan, lalakas ang diwa ng mga Latin na dasal na nakasulat dyan. Mababalik sa librong to lahat ng mga aswang na nakakawala mula rito. Ano, Stanley? Gagawin mo? Kung yun ang magiging solusyon sa problemang to, gagawin ko para matapos na tong lahat ng ito. Maya-maya pa ay biglang may kumalbog na malakas sa may bubungan. Hala, may kalubog sa bubong. Nandito na siya. Natuntunan niya tayo. Sino? Si Ma'am Helen Aswang? Oo, nandito na siya kaya wala na tayong oras. Stanley, gawin mo na. Itong kutsilyo, sugatan mo na palad mo. Parang tatanggalin niya yung yero ng bubong. Stanley, bilisan mo na. Gawin mo na, Stanley. Dali. Ito na. Gagawin ko na. Aray! Dito, ipatak mo dito. Stanley, huwag mong gawin yan. Ha? Lola? Hindi ako papayag na hadlagan mo ko sa plano ko, tanda. Mang Julio, aswang ka din? Nagulat kami sa biglang pagdating ni Lola Teresita sa bahay ni Mang Julio. Hindi na kami makapag-isip ng tuwid ng mga kaibigan ko. Hindi namin mawari kung ano ang una naming iisipin sa mga oras na yon. Ang pagdating ba ni Ma'am Helen sa bubong sa kanyang anyong aswang o ang katotohanang aswang din pala si Mang Julio na pinagkatiwalaan namin? O ang babala ni Lola Teresita kay Stanley na huli na dahil kasabay ng pagsigaw niya ng huwag ay ang pagpatak ng dugo ni Stanley sa mismong libro ng Kulungan ng Dilim. Stanley, huwag mong gawin yan. Lola, napatakan ko ni. Paano ba yan, tanda? Ang galing mo, Stanley. Tunay kang may dugong maharlikang aswang. Nararamdaman ko na. Bubukas na ang lagusan ng Kulungan ng Dilim. Hindi kita hahayaang magkakasulya. Manluloko ka, Mang Julio. Nilinglang mo kami. Aswang ka pala talaga. Gusto mo pala talaga mabuksan ang lagusan para makawala ang mga aswang. Mga bat talaga kayo. Dalang-dalin nyo lang mauto. Ayop ka!
Akin ang librong to. Sisirain ko to. Huli ka na, bata. Dapat ka na ang libro ng tugo ng isang aswang na maharlika. Nakikita mo ba yan? Nagbubukas na ang lagusan. James, Stanley, kumapit kayo na mabuti. Lumalakas ang hangin. Yung lagusan, palaki na ng palaki. Kung di natin yan mapipigilan, mahihigop tayo dyan. James! Rico! Tulong! Uy, Mangulyo, saan mo dadali si Stanley? Papasok kami sa lagusan na yan. Ikaw, Stanley, dahil ikaw ang may dugo ng maharlika kaswang. Sasama ka sa akin. Ayoko! Bitiwan mo ako! Wala ka lang pagpipilian, Stanley. Sasamahan mo kung baguhin ang nakaraan. Gagawa tayo ng nakaraan na kung saan magbabagi ang mga aswang. Tulong! Stanley, hawakan mo ang kamay ko. Hindi ka pwedeng pumasok sa lagusan na yan. Bitiwan mo si Stanley. Alam mo tong ngipin ko, paglitsyon at ham lang to. Pero para sa kaibigan ko si Stanley, walang problema sa akin kung ikakagat ko tong ngipin ko sa braso ng aswang na kagaya mo, Manghulyo. Arr! Sakit mo na. Etong sa'yo. Aray ko! Yung bali ko! Bitiwan mo yung bali ko, Manghulyo! Bitiwan mo si Rico. Bitiwan mo ang estudyante ko, Julio! Isa ka bang traitor ka? Dahil sa mga ninuno mo, natalo ang laing aswang dahil nakipag-alim ka sa mga manunugis! Nagawa lang yun ng mga ninuno ko dahil sa labis na ang kasamaan ninyo. Kung dati, karapatan ng mga tao pinaglalaban nyo habang tumatagal nagbago kayo. Nambibiktima na kayo ng kung sino-sino maging mga sanggol pinatos niya. Dahil kain lang naman talaga ang mga tao. Isang mahinang aswang lang na kagaya mo ang nakipagkaibigan sa mga tao. Diyan na kayo! Tulong, Lola! Lola! Ayokong pumasok sa lagusan! Lola! James! Rico! Stanley! Nagsasunod na yung lagusan! Isang pagkakamali pala ang pagkatiwalaan si Mang Julio Cabanong. Wala rin pala itong pinagkaiba sa ibang mga aswang na nagmamasid lang sa sulok-sulok para makahanap ng tamang pagkakataon. Ang inakala naming solusyon ay nauwi sa tuluyang pagkabukas ng lagusan ng kulungan ng dilim. Ang mas masaklap pa ay isinama ni Mang Julio ang kaibigan namin si Stanley sa loob mismo ng libro. Nagsara na ang lagusan. Dapat masundan natin sila. Kung hindi, mag-ibang takbo ng nakaraan. Maghahari ang mga aswang sa kasalukuyan. Kawad, kung ito ba dapat ginawa ang dapat kong gawin bilang huling santigwar sa lahi namin? Lola Teresita, santigwar kayo? Ibig sabihin, Lola, nakakabasa kayo ng mga nakasulat sa librong to. Kaya niyong dasalin to. Dati may pinapatugis sa akin ng pamilyang aswang dahil ang anak nila ang tutupad sa propesiya. Kasabay ng pagkamatay ng dakilang bangkilan na si Josepa ay ang hindi na muling pagpapakita ng librong yan. Pero may isang propesiya ang nabuo na sa kasalukuyan may magsisilang ng isang sanggol na magbabalik sa librong yan. At yun ho si Stanley. Napatay ko na ang inatama ni Stanley, pero nabigo ko sa misyon ko. Dahil hindi ko kayang itutok ang patalim sa isang sanggol. Hindi ko kayang pumatay ng batang walang kalaban-laban. Kaya pinalaki ko na lang siya. Gumawa ko ng kwento patungkol sa pagkamatay ng mga magulang niya. Akala ko ay sapat na para magbago ang kapalaran ni Stanley. Patawarin niyo ako. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Narinig ko ang propesiyang yan. Pero hindi ko akalaing estudyante ko pala ang magpapatotoo nito. Nung araw na lumapit ako sa mesa niyo habang gumagawa kayo ng activity, nakita ko ang libro. Kaya sinundan ko na kayong tatlo kahit saan kayo magpunta simula nung araw na yon. Ang hindi ko alam na sa sobrang pagbabantay ko sa mga kilos niyo, hindi ko napansin na may nakabantay din palang ibang aswang sa paligid. Nung nasa bahay kayo ni Stanley, hindi ko siya dinukot. Naramdaman kong may aswang na susundo kay Stanley para ihatid sa kung sino man ang nag-utos nito. Inunahan ko lang ang aswang na kunin si Stanley. Hindi ko alam na si Julio pala ang may pakala ng lahat. Kala ko, kaya kong ilayo at itago si Stanley. Pero nangyari pa rin na kinatatakutan ka. Pero may magagawa pa po tayo. Lola Teresita, kaya niyong basahin ang nasa libro na yan.
Kaya mabubuksan natin ulit ang lagusan, masusundan natin sila Mang Julio. May babalik natin dito si Stanley. Ako, Lola Teresita. Ako ang papasok sa lagusan. Susama ako. Ako din, tutulong ako. Kung magtutulungan tayo, malalampasan natin to. May babalik natin ang lahat sa dati. Tama. Kaya wag po kayong panghinaan ng loob, Lola Teresita. Tama mga estudyante ko, Lola. Hindi isang pagkakamali ang pahalagahan ng buhay ng isang musmos na bata. Wala kang pagkakamali nung pinili mong buhayin si Stanley. Makulit sa klase si Stanley pero alam kong may mabuti siyang kalooban. Kaya gawin na natin to. Dadaling ko ang librong to pabalik sa lagusan para kahit papaano ay hindi na kami mahirapang makabalik sa panahong ito. Nakumbinsi din ni Teacher Helen si Lola Teresita na buksang muli ang lagusan sa pamamagitan ng pagdasal niya ng mga dasal na nakasulat doon sa mismong libro na Kulungan ng Dilim. Pumasok kami sa lagusan kasama si Teacher Helen pero dinala kami ng lagusan sa baryo ng mga aswang. Naabutan namin doon ng isang malawakang piging at nakita namin ang kaibigan naming itinali sa harap ng maraming aswang at sinasamba nila ito na parang Diyos. Aray, Nandito na tayo. Mag-ingat kayo. Ibang-iba ang damit natin sa kanila. James, ikaw munang humawak sa librong ito. Sige po, ma'am. Pero bakit nakabarong sila at nakabarot sayang suot nila? Dahil bumalik tayo sa parehong taon, kung kailan nabuo ang kulungan ng dilim, bumalik tayo sa nakaraan. ano to? Ang mga hita to ng tao ah. Shh! May paparating. Magtago tayo sa ilalim ng mesa. Kagad kaming lumabas sa kusina na pinagbagsakan namin mula sa lagusan nang makaalis ang aswang na pumasok rito. Sa aming paglabas ay bumungad sa amin ang mga malalaking kaldero na may pinapakulo ang laman ng tao. May nakita kaming munting entablado na doon nakagapos si Stanley. May mga naglalaki ang instrumento din ng gong ang nakahanda para sa seremonya ng mga aswang. Dito tayo. Hindi nila tayo mapapansin dito. Si Stanley yun, di ba? Teacher, paano tayo makakalapit kay Stanley? Tawag pansin naman masyado ang entablado na yan. Hahanap tayo ng tiyempo. Dapat may gawin tayo makakaagaw ng atensyon sa kanila para umalis sila sa lugar na to. Maigpit ang bantay nila. Alam ko na. Ano? Ay, hindi pala pwede kasi bali ang isang kamay mo. Bakit? Ano bang plano mo? Eh di ba, malakas ka pumalo ng bola sa baseball nyo? Oo, bakit? Kayang bang pumalo ng ganun kalakas gamit ang isang kamay mo? Hindi ako sigurado eh. Pero kaya mong pumalo ng ganun kalakas sa isang gong na yan? Kaya ko. Yung tipong aalingaw-ngaw talaga? Yun lang ba? Sus, kaya ko no. Para saan pat nagtraining akong humampas ng baseball bat buong buhay ko. Kahit may injury pa 2 braso ko, kaya ko no. Itong injury ko sa kamay ko, hindi naman gaano kasakit to eh. Sadyang masakit lang yung kanina kasi hinawakan ni Mang Julio aswang na yun. Din ba naman ang pagkakahawak, di mapapari ka talaga. Teacher Helen, kayo mga aswang mga sensitibo ang tenga nyo, di ba? Oo, bakit? May naisip ako. Shh! Tumahimik ka muna. Lumabas si Mang Julio sa entablado. Lumayo na lang muna tayo. Wag na. Hindi naman nila tayo makikita rito eh. Tapos, mabuti na tong ganitong distansya dahil maririnig natin kung ano man yung sasabihin ni Mang Julio sa mga kalahi niya. Aking mga kalaing aswang, ang lalaking ito ay kasama ko mula sa hinaharap. Batid yung may mga manunugis na pari ngayon. Ako bilang kaisa nyo na mula sa hinaharap. Maniwala kayo sa sasabihin ko. Sa panahon na pinagmulan ko, tuluyang natalo ang aswang sa hinaharap. Kung kaya't bumalik ako sa panahon ito para balaan kayo. Tayo mga aswang, makakaya natin pamunuan ng mundo. Hindi mangyayari yan! Ha? Ikaw? Bakit ka nandito? Paano ka nakasunod dito? James! Dumating ka! Gulat ka, Mang Julio, no? Kung paano ako nakasunod sa panahon na to? Akin na lang yun. Huliin ang batang yan! Gusto niyo akong hulihin? Sige ba? Habulan muna tayo. Ako talagang hinabad mo kutong lupa ka. Halika, lapit ka dito. Titirisin kitang bata ka. Wow, ang laki naman ng dome na to. May seremonya ba kayo dito?
Ano naman kung may seremonya nga kami rito? Ikaw, magiging isa ka din sa mga handang putahin namin. Hindi ka rin sure, Mangulyo. Abat, ikaw, nandito ka rin palang damulag ka. Nagsama pa talaga kayo, ha? Alam mo, Mangulyo, may natutunan ako sa pag-aaral ko. Wala akong paki sa natutunan mo. Hindi, naisip ko lang kasing importante to para sa anatomy ng mga aswang. Alam niyo bang kayo mga aswang nabibilang sa mga nocturnals? Aktibo sa gabi? Ano naman ngayon? Kung ganon, pareho kayong katangian ng mga paniki. Hindi na importante yon. Lumapit ka rito. Huwag ka magtago sa gong na yan. Hindi ka naman nakikinig eh. Ang tenga ng mga paniki ay sobrang sensitibo pagdating sa shockwave. Kaya kayo ring mga aswang, sensitibo din kayo sa shockwave. Nahihilot na sasaktan ng mga tenga ng mga nocturnals sa sobrang lakas ng shockwave. Alam mo ba tong gong? Pag hinampas mo ng napakalakas, naglalabas ng shockwave ang tunog nito. Ano? Rico, ngayon na! Hampasin ng napakalakas! Naging kampante si Mang Julio dahil nakita niyang wala kaming hawak ni Rico na kahit anong panlaban sa kanilang mga aswang. Ang hindi nila alam ay nakaplano na lahat ng gagawin naming hakbang. Isa sa mga lakas na mga aswang ay ang matalas nilang pandinig tuwing gabi at nagamit din namin ito laban sa kanila. Plinano naming magpahabol ako kay Mang Julio at lalapit ako sa may gong para mas sentro siya doon. Pagkatapos ay hahampasin ni Rico ang gong ng buong lakas para umalingaw ito sa buong lugar at masaktan ang sensitibong tenga nila. Napatakip ng tenga lahat ng aswang na meron sa pagtitipon na yon. Habang hindi sila magkamayaw sa sobrang sakit ng tenga nila, ay lumabas si Teacher Helen sa anyong aswang nito. Kagad niya kaming tinangay ni Rico sa ere kasama na din ang nakagapos na si Stanley. Mabuti na lang, bago inampas ni Rico ang gong, ay nakapagtakip na ng tenga si Teacher Helen. Good job mga bata! Ngayon ako na ang bahala sa inyong ilayo kayo rito. Pumagtig ang tenga ko doon, James. Ang lakas kasi ng pagkakaampas mo eh. Tapos ang lapit pa natin sa gong, kaya pati talaga tenga natin sumakit eh. Parang nabibigay yung isang tenga ko. Maraming salamat guys ha. Pinuntahan niyo talaga ako dito. Sinong nakaisip nun? Sino pa? Di ang top 1 sa klase natin, si James. Astig nun. Pero teka, bakit parang hindi nasasaktan ng tenga ni Teacher Helen? James, pasok! Explain mo nga! Nilagyan kasi namin ng basang telang tenga ni Teacher Helen. Laway niya ang ginamit namin para basahin ng tela para hindi masyado masaktan ng tenga niya sa shockwave mula sa gong. Dahil malakit ang laway ng mga aswang kaya mas mapapabagal nito ang pagpasok ng tunog sa tenga ni Teacher. Hanep, Apir! Apir! Masaya pala to. Hay, kayo mga bata kayo. Huwag nga kayong malikot. Ang hirap kayang magbalanse ng lipad sa ere na may dalang 3 malalaking bubwet. Ay, sorry po. Saan tayo pupunta nito ngayon, ma'am? Maghahanap ako ng lugar na pwede nating babaan para makabalik na tayo sa kasalukuyan. Doon po, ma'am. Parang ligtas doon. Sige, doon tayo. Nang makababa na sila sa lupa, Ay, salamat. Nakalayo rin tayo sa baryo na yun. paano ba yan, Stanley? Mukhang hihiwain mo na naman ang palad mo para patakan ng dugo yung libro para makabalik naman tayo sa panahon natin. Ayos lang yun. Bilisan na natin. Huwag tayong pakampante. Opo, teacher. Eto na po. Kagad na pinataka ni Stanley ng dugo ang libro ng kulungan ng dilim. Bumukas ang lagusan at kami ay muling nakabalik sa kasalukuyan. Hindi na namin nalaman pa kung ano na ang nangyari kay Mang Julio. Pero tiyak kaming naiwan siya sa nakaraang panahon dahil hindi na siya nakasunod pa sa lagusan hanggang sa nagsara ito. Malamang napuksa na siya ng mga paring manunugi sa panahon na yon. Tinurn over namin ang librong yon sa simbahan. Nireport din na missing si Mang Julio dahil sa biglang pagkawala nito. Simula noon ay naging payapa na ang aming paaralan. Talaga? Sinabi niya yon? Grabe ka pre, ang corny mo.
Grabe talaga ang pagsabi niya ng kung ang kaibigan natin ay nalihis ng landas, dapat tayo ang kanyang magiging lakas. Parang nagbabalagtas talaga eh. Nagulat nga din ako na may ganun pa lang siyang mga speech na tinatago. Dapat ikaw ang nag-speech kanina, Rico, sa graduation eh. Hindi ako. Uy, ano ba kayo? Siyempre, nadala lang ako sa bugso ng damdamin, no? Pero seryoso, salamat talaga sa inyo ha. Hindi ko lubos maisip sa tanang buhay ko na magkakaroon ako ng ganong karanasan. Sinabi mo pa. Kaya pala ang bilis mong tumakbong engot ka. May lahing aswang ka pala. Correction, magulang ko lang no. Tao ako at akong apo ni Lola Teresita. Mahal na mahal ka nga ng lolo mo, Stanley. Ako din naman eh, mahal na mahal ko siya. At saka kami din. Ay, siya nga pala, Rico. Ano pala sinabi mo sa mami mo at daddy mo nung umuwi ka na sobrang daming galos at bali ang kamay? Eh malamang, kinurot ako ni mami, no? Sabi ni daddy, sa susunod daw, siya na mismo babali sa kamay ko. Sabi ko na lang, nahulog ako sa puno ng Carabao mango nila ni Stanley. Ako, walang alam sila mama eh. Kasi nasa reunion naman sila. Kaya nung umuwi sila, parang nothing happened lang. Buti ka pa. Ako, sinabihan pa ako ni mami na sobrang takaw ko daw. Parang hindi daw ako pinapakain sa bahay namin kasi mas pinili kong umakyat sa puno ng mangga kahit na ikabali ng kamay ko eh. Kilalang kilala ka talaga ng mami mo eh, no? Teka, nasan ba si Lola Teresita? Ang tagal naman nila. Darating din yun, maya-maya. Baka nagkukwentuhan pa sila ng pari sa simbahan. Sana hindi na mapasa kamay ang librong yun sa kahit na sino mang hayok sa laman, no? Maniguradong sa oras na to, hindi na mapupunta sa mga kamay ng aswang ang librong yun. Dahil nasa pangangalaga na sila ng simbahan. Sana nga talaga. Sino ba kasing timang ang naglagay nyo sa library? Pero isipin mo, Stanley, kung hindi mo nakita yung librong yun sa library, hindi mabibigyan ng linaw yung tunay mong pagkatao. At kung napunta yun sa ibang aswang, nako, baka tuluyan na talagang nabuhay muli si Josepa sa panahon natin. Oo nga. Napapatanong ako kung totoo ba talaga yung sinabi ni Mang Julio eh, na galing siya sa lahi ng mga paring manunugis nun. At kung totoo man ang dahilan, bakit naging aswang siya at pinili niyang baguhin ang nakaraan? Dahil gawa-gawa lang niya ang kwentong yan. Kayo mga bata kayo, ang dali nyo lang kasing mapaniwala. Ay, Lola, nandyan na pala kayo. Ganun pala yun. Bilib na bilib pa naman ako sa kanya nung narinig ko yun. Ni minsan, kahit nga kami mga aswang, hindi namin alam ang pangalan ng unang aswang sa Pilipinas. Lahat ng nakakulong sa librong yon. Mga maharlikang aswang pero walang nakakakilala sa kanila. Maging pangalan ng mga aswang na yon, walang nakakaalam. At isipin nyo nga ninuno niyang pare, paano magkakaroon nyo ng anak? Pare nga. Hala, ngayon ko lang napansin yun ah. Sa sobrang taranta natin kung ano-ano na lang pinaniniwalaan natin ng mga oras na yun. Ay, siya nga pala, ano pong sabi ng mga pare? Wala naman masyado. Nangako lang sila na babantayan nila ang librong yan. Magiging maayos na din ang lahat dahil nasa kamay na ng mabubuting tao ang librong yon. Buti pa kumain na lang tayo. Napadaan kami doon sa karinderyang may tindang pansit. Kaya bilisan na naman kayo. Baka itong si Rico ayaw kumain yan. Alam ko pa naman kung ano ang baon yan. Naamoy ko palagi tuwing lunch break ang ulam yan. Naku, hindi po ako mapili sa pagkain, no? Kakainin ko po yan. Nagdaan ng mga panahon ay napag-uusapan pa rin naming magkakaibigan ng karanasan naming yon. Walang nakakalam nun kung hindi kami lang. Madalas na kaming magbigay ng babala sa mga bata sa aming lugar dahil alam naming totoo sila. Totoo ang mga aswang. Hoy James, kumusta? Eto, engineer na. Wow, ang lupit din ng top class ng klase namin. Ang tagal na palang hindi natin nakita ah. Sana si Stanley, nakita mo ba siya? Wala pa eh. Ilang minuto na lang at magsisimula ng program ng alumni. Tong si Stanley, wala pa rin talagang pinagbago. Latecomer pa rin hanggang ngayon. Mukhang siya na nga yung papalapit dito. Bakit ganyan ang damit niya? Ewan. Pang seminarista yung damit na suot niya. Huwag mong sabihing nagpari siya. Oy, maganda gabi sa inyo. Ang tagal nating di nakita, pre.
Bakit ganyan ang damit ko? Hindi nyo ba narinig ang balita? Magpapari ako. Seminarista na nga ako ngayon eh. Oh, seryoso ka? Si Father Stanley pala to eh. Ang banal mong tingnan ngayon ah. Parang hindi ka mahilig mag-chismis dun. Tama na nga yan. Malakas pa naman ang pandinig nun. Tama! Kayo pinag-uusapan niyo pa rin ako magpasa hanggang ngayon Ay, aswang! Ay, Ma'am Helen, parang hindi ka tumatanda Pasulpot-sulpot pa rin, ma'am? Oo nga! Talaga si Ma'am Sa ngayon ay may kanya-kanya na kaming pamilya ni Rico. Si Stanley naman ay pumasok sa pagpapari. Maigpit ako sa mga anak ko lalong-lalo na sa mga pagkakataong umaalis sila ng bahay tuwing gabi dahil batid kong may mga nilalang na mas malakas sa tao na nakamasid lang sa dilim para sumalakay. Nagbigay aral din sa akin ang karanasan na yon. Siniksik ko sa isip ko ang sinabi ni Rico na ang tunay na kaibigan ay magsisilbing lakas sa tuwing may isang kaibigan na nalilihis ng landas. O nga pala ulit si James at maraming salamat sa pakikinig ng aking kwento. Huwag na huwag kayong magpapalinlang sa aswang. Wakas.